Hoy, Jie. Jie, huwag mo gawin ito. May boyfriend ako. Bakit mo ako pinapansin? Isang doktor sa abroad at ang delivery guy, pinapansin mo pa siya. Ayaw mo? Hindi ba ikaw ang naghanap? Zhang Weiwei, ano ginagawa mo? Linfei, dahil nalaman mo, maghiwalay na tayo. Hiwalayan. Zhang Weiwei, 5 taon. Nagtatrabaho ako ng 16 hours araw-araw. Binigay ko sa'yo lahat ng perang kinita ko. Gusto mo bumili ng bag? Hindi ako kumain para magtipid para sa'yo. Lahat binigay ko. Karapat dapat ako sa'yo ngayon? Mga pagsisikap mo, wala. Loser ka. Hindi pa nakapagtapos ng junior high. Hindi mo pa kayang mag-4 na putahe sa 24 hours. Sa tingin mo, karapat dapat ka sa akin? Hindi ako karapat dapat sa'yo. Bakit mo gusto makasama ako? Hindi pa tayo talaga magkasama kahit hindi pa naghawak. Mahirap ka talaga. Buksan mo mata mo at tingnan mo. Ang tunay kong boyfriend, Brother G, may MBA sa Cambridge at doktor. Ito ang tunay na lalaki, alam mo? Wishful thinking lang, self-assertion. Hindi magaling sa socializing. Bastos ka. Sobra na. Papatayin kita. Hinahamon mo boyfriend ko? Hayaan mo ako. Putang hina mo! Loser ka. Walang kakayahan at walang lakas ng loob. Sa tingin mo talaga, seryoso kang crime fighter, ha? Nakakainis makita ang wimp na ito. Dear, tara na. Punta tayo sa ibang lugar. Tara na. Na-detect ang qualified host. Na-activate ang Global Intelligence Reset Program. Maliban sa host, ang intelligence ng lahat ng tao ay nabawasan sa isang 10,000. May nakita ng karapat-dapat na host. Magsisimula na ang Global IQ Reset Program. Maliban sa host, ang katalinuhan ng lahat ng tao ay bababa sa isang 10,000 bahagi. Ang mga siyentipikong Tsino ang unang nakalutas sa misteryo ng pag-multiply ng 2-digit na numero. Ito na. Yung mga larawan kanina. Oh. Ay, overdue na ang order para sa arithmetic exchange meeting. Ngayon, simula na ang Ultimate Challenge. Magkano ang 11 at 12? Ano ang sagot? Hindi masama ang 14. Hindi masama ang 14. Mali. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1, tapos na ang oras. Sampung taon ko nang pinag-aaralan ng family law. Hindi ko pa rin makuha. Fang Lao, huwag mawalan ng pag-asa. Hindi dahil mahina tayo, kundi napakahirap ng tanong na ito. Para sa ganitong mahirap na 2-digit na problema, kahit pa lumabas ang mga matatandang halimaw na mathematician, baka hindi makapagbigay ng sagot sa loob ng 10 minuto. Makapagbigay ng sagot. 3 taon na akong naghahanap. Hindi ko pa rin nakikita ang hinahanap kong math genius. Talaga bang babagsak na ang pamilyang Su? Mga kasama, bibigyan ko kayo ng 3 minuto pa. Kung may makasagot nito, ako, si Sushi, ay handang ibigay ang kalahati ng aking ari-arian. Miss Song, talagang hindi namin kayang tulungan kayo. Para sa ganitong mahirap na arithmetic problem na may 2 digit, hindi lang 3 minuto. Kahit bigyan mo ako ng 3 oras, baka hindi ko pa rin masulat. 11 at 12 ay 23, di ba? Talaga bang wakas na para sa pamilyang Su ngayon?
11 at 12 ay 23. Sino ito? Saan ka galing, batang to? Nagkakalat ka ng katarantaduhan dito. Kaninong takeout ito? Lumabas ka na ngayon. Hindi ba't 11 plus 12 ay 23? Tumahimik ka, saan ka ba nanggaling? Bata, marunong ka ba sa math? Hindi pwedeng gawa-gawa lang ng numero. Tama. Hindi mo nga tiningnan ang sagot. Paano mo nga laman na mali ang sagot ko? Hindi na kailangang i-check. Kami, ang mga autoridad sa larangang ito, ay hindi mas ulusyonan. Ikaw kaya, madulutas mo. Oo. Hoy, Beauty, bakit hindi mo ipakita sa kanila ang sagot? Ngayon, hayaan ninyong ibunyag ko ang sagot. 23 nga talaga. Imposible. Imposible yan. Siguro nahulaan mo lang. Nagdaya siguro siya. Pandaraya. Dapat nagdaya ka. Kailangan pang mandaya para sa ganitong tanong. Dahil sinabi mong hindi ka naghula, may lakas ka ba ng loob na magtanong pa ako ng isa? Kung tama ang sagot mo, luluhod ako at sasambahin kitang guro. Subukan mo ako. Pwede, pero sa katalinuhan mo, kalimutan mo ng maging guru ko. Mayabang. Sige, tanungin kita ulit. Magkano ang 3 plus 2? Bibigyan kita ng 5 minuto. Hindi mo masasagot, di ba? 5. Oh! Ikaw, paano mo nakalkula ng napakabilis? Para sa ganitong klaseng tanong, hindi ako pwedeng mag-isip ng mabagal. Hoy, pakiusap. Pwede bang bigyan mo ako ng mas mahirap? Sige, hindi na ako magpapakumbaba. Hayaan mong itanong ko. Magkano ang 11 plus 7? 18. Hindi. 16 na oras kong kinalkula ang tanong na ito para makuha ang resulta. Paano mo nalaman ang sagot? Genius ka ba sa mundo ng datos? Imposible. Paano magiging genius ang isang delivery boy? Hoy boy, hayaan mong tanungin kita. Sige. Pakiusap. Gawin mo ng medyo mahirap. Kung hindi, nahihiya ako sa harap ng napakaraming tao. Nagyayabang ka. Sabi ko sa'yo, ang tanong na ito ay isang natatanging formula na itinuro sa akin ng aking guro. Kung masasagot mo ito, hindi na ako hahawak ng math sa buong buhay ko. Tiggle. Pakinggan mo, ano ang 8 plus 3 plus 2? Ano? Triple calculation? World class ang hirap ng tanong na to. Kung masasagot mo yan, hindi na ako maghuhugas ng buhok habang buhay. Boy, bibigyan kita ng 10 oras. Kung makukuha mo ang 30, imposible. Anong klaseng monster ka? Hindi pwede. Tama ba talaga? Totoo nga, 13. Guro, nalilito ako. Makilala mo ang guro. At ako, guro. Guro, 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 guro! Hoy, hoy, hoy! Hoy, hoy, hoy! Ano ang problema? Nakahintay ako sa'yo. Sumama ka sa akin. Hoy, ganda. Anong ginagawa mo? Ay, yung takeout ko. Yung takeout ko. Guro! Guro! Miss, bakit mo ako dinala dito? Yung mga tanong sa venue kanina, paano mo ginawa yon? Siyempre ako ang gumawa. Nagloloko ka. Walang tao sa mundo na makakasolve ng problema sa isang segundo. At high-level math problem pa yon. Nag-cheat ka ba? Kailangan mong mag-cheat sa mga tanong na yon. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, na yon, pwede mo akong subukan. Wow, ang ganda ito. Ako ang presidente ng Sue Group. Kilalang maganda at talented woman. Ako si Sue One Air. Gusto ko sanang sumali ka sa Super Brain na yung taon. Basta gusto mong tulungan ako, ang mga bagay na to ay para sa'yo. Kung gusto mo akong tulungan, Alam ko na genius tulad mo, hindi mo pinapansin ang pera. Kaya mayroon akong pangatlong gift para sa'yo. ano ang gift? Ang pangatlong gift ay... ako mismo. Hindi. Ginangsu, pwede ba tayong maghintay sandali? Maghihintay para sa ano? Karapat-dapat sa akin ang pinakamalakas na henyo sa buong mundo. Magtulungan tayo sa hinaharap. Sige.
Ano? Siya yun. Hoy, gising na. Gising na. Ayos ka lang ba? Hoy, gising na. Ayos ka lang ba? Hoy. Linfei, siya ang nagligtas sa'yo. Paano mo siya magagamit? Pasensya na, Binibining Sue. Hindi natin ito pwedeng gawin. Ikaw. Ayaw mo sa akin. Hindi. Ako, si Sue Wan-er, ang pinakamagandang babae sa Xinjiang. Maraming lalaki ang gustong-gustong makasama ako. Paano mo ako matitiis? Paano kita matitiis? Kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gawin ko para tulungan ka? Hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano. Tutulungan kita. Gagawin ko ang lahat sa kompetisyon bukas. Seryoso ka ba? Siyempre, huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari sa hinaharap, ipagtatanggol kita ng parang isang Diyos. Ha? Hello, nandito na ako. Maghihintay ako sa iyo sa labas ng pinto. Kuya Jie, narinig ko na sasali rin si Binibining Sue sa kompetisyong ito. Pwede mo ba siyang ipakilala sa akin? Idol ko siya. Ano ba iniisip mo? Para sa isang pamilyang tulad ng mga Sue, kahit ako ay baka hindi makausap siya. Linfei, bakit ka nandito? Linfei, sino nga pahintulot sa'yo na pumunta dito? Paano naging bahay mo ito? Pwede kang pumunta, pero ako hindi. Walang hiya ka! Gusto mo pa bang istorbo ako? Sinusundan mo ako dito. May sakit ka ba? Sino ang sumusunod sa'yo? Pumunta ako dito ngayon para makipagkompetensya. Pumunta ka dito para makipagkompetensya? Ano, makipagkompetensya sa pagde-deliver ng pagkain? Linfei, napakasuklam mo. Naghanap ka ng ganyang kapangit na dahilan para istorbo ako. Putang ina mo, umalis ka dito o kaya susuntok kita ngayon. Linfei, iwan mo na ang ideya mo. Ang tulad mo na palaka ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa akin. Tumigil ka sa pagpangarap. Ang tunay kong pag-ibig ay ang pinakamagandang babae sa lungsod. Miss Sue, hindi ka sapat para sa akin. Hindi ka sapat kahit para maglinis ng sapatos ko. Anong sinabi mo? Ang girlfriend mo ay ang panganay na anak ng pamilya Sue. Baliw ka ba? Miss Sue? Hindi siya titingin sa'yo, isang delivery guy. Sino ang malakas kumain at nagsismis sa likod ko? Paano mo naglakas loob na hamak ang boyfriend ko na tulad mo? Sino ka? Nagbihis ka tulad ng isang vixen. Makinig. Kung maglakas loob kang magsalita ng bastos sa Linfei ulit, gagapasin ko ang bibig mo. Napaka-vixen mo. Naglakas loob kang suntok ako. Lalabanan kita. Jie, bakit mo ako pinipigil? Sinuntok niya ako. Tulungan mo ako para turuan siya. Tumahimik ka. Alam mo ba sino siya? Sino? Siya ang Miss Sue na binanggit mo, ang una sa Xinjiang, ang mapagmalaking anak ng langit. Ano? Siya si Sue Wan-er? Matalino ka. Ngayon, papatawarin kita. Anong nangyayari? Nakipag-ugnayan na talaga si Linfei sa panganay na babae ng pamilyang Sue. E di ligtas na tayo. Ang pamilyang Sue ay tuluyan ng humihina. Matagal nang gustong lipulin ng mas malakas na pamilyang Jiang ang mga Sue. Ang kompetisyong ito ang pinakamagandang pagkakataon para patayin sila. Totoo ba yan, Kuya Jie? Kailangan mong ipagiganti ako. Ang putang ito, naglakas loob pa akong saktan. Siyempre, kapag nanalo ako sa kompetisyon ngayong araw, kapaikutin ko siyang parang aso para humingi ng tawad sa'yo. Malugod nating tinatanggap ang mga kalahok sa Brain King competition. Tingnan mo, yun ang doktor na galing abroad, si Wang Kaiji. Hindi ko inasahang siya magre-representa sa pamilyang Jiang. Pero yung galing sa pamilyang Su, hindi ko pa nakikita. Sabi nila delivery guy lang daw siya. Talagang hindi ko maintindihan. Bakit pagkakatiwalaan ni Su Wan-er ang isang delivery guy? Anong delivery guy?
E di tapos na ang pamilyang Su. Inihahayag kong opisyal nang magsisimula ang kompetisyon. Ang unang round ay pagsusulit. Ano? Inaghalong operasyon ng pagdaragdag at pagbabawas. World class na problema sa simula pa lang. Mukhang mas mabagsik pala ang kompetisyon na yon kaysa sa inakala ko. Gago. Sa tingin ko, basura ka lang na hindi man lang nakapagtapos ng junior high. Anong magagawa mo laban sa akin? Kumusta, Linfei? Sigurado ka ba? Huwag kang mag-alala, kumpiyansa ako. Wow! Karapat dapat kang maging doktor. Kayang-kaya mong kalkulahin agad ang ganoong kahirap na pinaghalong operasyon. Mabilis din yung sa pamilyang Su. Baka naman isa siyang nakatagong master. Hindi siya nakatagong master. Isang hampas lupang hindi man lang nakapagtapos ng junior high school. Sa tingin mo ba, talagang kaya niyang mag-solve ng math problems? 15. Tama ang parehong panig. Ano? Tama ang sagot mo? Hindi ko inaasahan. Ang galing talaga ng taong ito mula sa pamilyang Su. Kaya niyang makipagsabayan sa doktor. Imposible. Delivery boy lang siya. Paano niya masasagot ang mga advanced na math problem? Siguro nahulaan lang niya ang sagot. Ang swerte mo talaga. Pero hindi ako naniniwalang mahuhulaan mo pa ang susunod na tanong. Ako, nag-a-apply ako para pataasin ang difficulty ng susunod na tanong. Gusto kong pataasin ang difficulty. Baliw ka ba? Pataasin natin ang difficulty. Ang kaliwang side, sagutin ang 6 na beses, 8. At ang kanang side, sagutin ang 5 beses, 9. Ito ba yung multiplication na ang legendary na multiplication table? Linfei, ito yung multiplication sa international na lumalabas lang sa International Math Olympiad. Huwag mong sabihing binubuli kita. Bibigyan kita ng 3 minuto. Sasabihin ko na ang sagot na yon. 5/45. Ito. Marunong ka ba sa math o hindi? Akala mo mahuhulaan mo pa yan? Tamang sagot. Pasensya na, tama ka. Ipaliwanag ang dalawang multiplication sa loob ng 5 segundo. Imposible ito. Hindi! Imposible! Walang sinuman sa mundo ang makakasagot ng ganung kabilis! Siguro nahulaan mo lang. Tama ka. Naghula lang ako. Pero tama ako. Host, tuloy lang. Kaliwang side, 5 beses 7. Sagot sa kanan, 6 na beses 9, 6 na 9, 54. Tamang sagot. Ay, tama nga. Pasensya na. Nahulaan ko ulit. Host, tuloy lang. 211, 204, 800. Tamang sagot. Tamang sagot. Tamang sagot. Ikaw! Anong klaseng halimaw ka? Wow! Buisit! Host, hindi kami naniniwalang kayang-kaya niyang magbilang ng ganun kabilis. Nagdaya siya. Pandaraya? May ebidensya ba kayo? Hindi man lang siya nakapagtapos ng junior high school. Kung hindi siya nagdaya, paano siya nakapagbilang ng ganun kabilis? Hindi man lang siya nakapagtapos ng junior high school. Nagdaya talaga siya. Host, iminumungkahi namin kanselahin ang resulta ng kanyang kompetisyon. Oo, kansilahin ang kanyang score. Kanselahin ang resulta! Kanselahin! 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 Tumahimik kayo! May ebidensya ba kayo na kami ay nandaya? Ebidensya, di ba? E di tanungin niyo siya kung may lakas ng loob siyang sagutin ang aming mga tanong. Bakit hindi? Pwede naman kayong sabay-sabay. Para hindi masayang ang oras ko. Magsisimula ako sa kayabangan. Magkanong 11 dagdagan ng 6? 17. Ang apoy sa parang ay di mapatid. Ano ang kasunod na linya? Ang hanging amihan ay muling humihip. Dumating si Xiaoming na may 10 piso para bumili ng soda. At binigyan siya ng tinda ng 8 pisong sukli. Magkano ang presyo ng soda? 2 piso. Ilang hakbang ang kailangan para mailagay ang elepante sa ref? 3 hakbang. Una, buksan ang pintuan ng ref. Pangalawa, ilagay ang elepante. Ang pangatlong hakbang ay isara ang pintuan ng ref. Sino pa ang hindi sang-ayon? Imposible. Paano mo nasagot ng ganun kabilis sa mga tanong na ito? Kasi tanga ka. Ni simpleng tanong nga, hindi mo masagot. Anong lakas ng loob mong sabihing doktor kang galing abroad? Nagsisinungaling ka, hindi ako naniniwala. Ikaw mismo gumawa ng mga tanong na yan. May lakas ka bang makipagpaligsahan sa akin sa ibang paraan? Sabihin mo kung anong paraan ang gusto mong palitan. Bugtong. Bugtong. Anong klaseng bugtong? Anong klaseng... Anong brain teaser? Ito ang pinakamataas na paraan ng pag-iisip. Mga kasanayan sa pag-iisip na pang-antas na lang ng mga top agent ang nakakabisado.
Hindi kayang intindihin ng ordinaryong tao ang mga tanong. Linfei, kung lalaki ka, dapat kang makipagkumpetensya sa akin sa mga brain teaser. Wala akong dapat ikatakot. Linfei, huwag kang padalos-dalos. Makipaglaro ka lang sa kanya. Mayabang, hayaan mo akong magtanong sa'yo. Bumili ng sombrero si Shushan para kay Bai Nyangzi. Bakit nabatay ang Whitesnake pagkatapos isuot ito? Hindi mo masasagot, di ba? Ito ang pinakamagandang bagtong sa aming pamilya. Huwag mong sabihing inaapi kita. Bibigyan kita ng 10 minuto. Basta huwag kang gumamit ng... Dahil bumili ng cap si Susian. Diane. Dapat may daya ka. Ito ang mga malalim na palaisipan na sa abroad lang namin matututunan. Paano mo nalaman ang bugtong na ito? Kailangan pa bang mandaya para sa ganitong tanong? Bigyan mo ako ng mas mahirap na tanong. Tatanungin ulit kita. Ilang hakbang ang kailangan para mailagay ang penguin sa ref? 4 na hakbang. Buksan ang pinto ng ref. Ilabas ang elepante. At saka ilagay ang penguin. Isara ang pinto ng ref. Paano mo nalaman yun? Ano, tama na naman siya. Hindi ko mahuhulaan ang ganitong bugtong sa buong buhay ko. Anong klaseng halimaw ang taong ito? Nakakatakot. Saglit lang, nasasagot niya ang bawat tanong. Talaga bang henyo siya? Little Turtle, may tanong ka pa ba? May isa pa akong tanong. Ito ang bugtong ng aming pamilya Wang na minana. Hindi ako naniniwalang masasagot mo ito. Tatanungin kita, ang sausage ay 3 yuan. Magkano? Ang pagulo ng utak. 3 plus 3 ay 6. 6 na piso. 3 plus 3 ay hindi 6. Kung ganito lang kadali ang tanong, matatawag pa ba itong pampagulo ng utak? Karapat dapat itong maging pampagulo ng utak? Ang sagot ay napakahirap hulaan. Napakalalim ng tanong. Hindi ko kayang sagutan habang buhay. Hindi mo alam, di ba, loser? Pinagbigyan kita dati. Ito ang tunay na killer move. Bigyan kita ng 1 oras. Ang isa ay 3 piso. Ang dalawa ay 5 piso. Paano mo nalaman? Imposible. Halagang 5 piso. Ang isang sausage ay 3 piso. Ang dalawang sausage ay 3 plus 3. 6 na piso dapat kahit paano mo kalkulahin. Ji Xiao, huwag mong pigilan. Napakalinaw na pagkakamali. Kahit tanga makikita yan. Kung hindi ka kasing talino ng tanga. Anong ibig mong sabihin? Kaya mo bang ipaliwanag kung bakit? Bakit ang dalawang sausage ay 5 piso? Nakakain ka na ba ng sausage? Oo naman. Kapag bumili ka ng sausage, magkano ang singil sa'yo ng boss? Sige nga. Huwag ka magtanong ng mga tangang tanong. Ang pambansang presyo ng sausage ay 3 piso bawat isa. Hindi ka pa nakakain ng sausage, di ba? Ang dalawa. Oo naman. Ang dalawa ay 5 piso. Hindi. Paano naging 5 piso ang dalawa? Oo, 5 piso rin ang binayad ko sa dalawa nang bumili ako. Ano ba yan? Baka sa presyo ng sausage. May math formula para sa exam. Imposible. Kaya mo bang ipaliwanag sa lahat? Paano naging 5 piso ang dalawang sausage? Kung hindi mo maipaliwanag, ang Kailangan mong ipaliwanag ang dahilan. Kung hindi tatanggapin ang sagot mo. Tama ba lahat? Oo, kailangan mong sabihin. Kailangan mong sabihin yan. Kailangan mong sabihin yan. Anong gagawin ko? Dahil mas mura ng 1 piso ang pangalawa. Mga tanga kayong lahat. Oo, mas mura ng 1 piso ang pangalawa. Bakit hindi ko naisip yon? Hindi ko inakalang ang simpleng sausage lang ay may ganitong malalim na kahulugan. Ginoong Lin, patawarin ninyo ang aking kabastusan. Hanga ako sa talino ninyo. Hanga ako. Sige, anong trick mo? Kung hindi ko ito masagot, matatalo ka sa kompetisyong ito. Host, nagrereklamo ako. Hindi patas yun? Pakistate ang iyong dahilan. Malawak na imbakan ng kaalaman ay isa ring uri ng talino. Kami ang nagtatanong kanina, pero ang taong ito ay hindi nagtanong kahit isa. May dahilan akong maghinala na ang talino ng taong ito ay ilusyon lang. Isang hanga lang napakitang tao siya. Kung ang isang tao ay walang sapat na kaalaman at alam lang ang mga shortcut, ano yon? Isang tunay na intelektual. Ang hirap pakisamahan ng mga tangang tulad ninyo. Ano pa ba ang gusto ninyo? Sabihin na lang. Simple lang. 2 brain teaser lang ang itinanong namin sa'yo. Ngayon, para maging patas, magtanong ka rin sa amin ng 2. Kung masagot namin ng tama, magiging tabla ang round na ito. Nandyan ka ba? Nandiyan ako pero kailangan pangako mo sa akin. Nanhihingi ka na agad ng kondisyon.
Nasaktan ba kita? Naghihingi ka ng kondisyon bago pa magsimula ang laro? Nakakatawa. E di sabihin mo ang kondisyon mo. Hindi mo naman maaring hilinging magpatawad ako, di ba? Kung ganon, magmakaawa ka na lang sa akin. Oo, huwag kang mag-alala. Napakasimple ng kondisyon ko. Kung may matalo mamaya, huwag na kayong magdugo sa bibig tulad kanina. Ako ay napakalinis na tao. Ayoko makipagtalo sa'yo. Magsimula na tayo. Ang tanong ko ay, ano ang nasa pagitan ng 1 at 3? Dalawahan. Anong klaseng bugtong ito? Siyempre, 2 ang nasa pagitan ng 1 at 3. Linfei, hindi ka ba marunong magbilang? Nakalimutan ko. Mukhang tanga ka na hindi nakapagtapos ng junior high. Normal lang na hindi ka marunong magbilang, hahaha. Mali ka. Halatang halata na ang sagot. 2 ang nasa pagitan ng 1 at 3. Molly. Ha? Hindi ba? Nagsasabi ka ng kalokohan. 2 talaga ang nasa pagitan ng 1 at 3. Wala nang ibang pagpipilian. Sa tingin ko, gusto mo lang mandaya. Ano ito? Isa. Ano ito? Siyempre, 3. Nagbibiro ka ba para umabot ng oras? Ano ang nasa pagitan ng 1 at 3? Buisit ka! Iniinsulto mo ba ako na hindi marunong Talaga at. Bakit hindi ko naisip yon? Dahil napakagandang tanong ito. Ang tanong na lang ay sapat para maging Diyos. Linfei, binabago mo ang konsepto. Palaging 2 sa pagitan ng 1 at 3. Hindi valid ang tanong na ito. Tumahimik ka! Tinanong ko lang kung ano ang nasa pagitan ng 1 at 3. Hindi ko sinabi kung anong numero ang nasa pagitan ng 1 at 3. Tanga. Hindi ako handa kanina. Tiyak na mananalo ako sa natitirang tanong. Ituloy, sino ang inaanon bigas? Alam ko, bigas. Dahil ang bigas ay nagmula sa bigas. Mali, ang ina mo ay bulaklak. Marie Coley. Bakit? The Hill Peanuts. Tanga ka sa IQ mo na 250. Paano ka naglakas loob na lumabas at magpahiya? Umuwi ka at ipagawa ulit sa nanay mo. Punyeta. Pare. Sinabi mo hindi ka magsusuka ng dugo, pero ginawa mo. Hindi ka taong mapagkakatiwalaan. Ang galing ni Linfei! Nanalo tayo. Mayroon pa ba hindi naniniwala? Halika. Maaari bang i-announce ng host ang resulta ng kompetisyon? Kailangan ko pang umuwi at maghapunan kasama ang kasintahan ko. Aking ipinapahayag na ang nagwagi sa Brain King competition ay... Sandali. Punyeta! Ang championship trophy ng Brain King competition ay akin. Ano ba ang kalokohan mo? Loko, umalis ka. Tigilan mo. Umalis! Umalis! Jianghaw ang unang Bane King. Miss Host, huwag kang magpanik. Hindi ako narito para gumawa ng gulo ngayon. Pakibigay mo sa akin ang trophy. Kukunin ko ang trophy at aalis agad. May isa, dalhin mo sa akin ang trophy. Pero, hindi siya sumali sa kompetisyon na hindi sumusunod sa mga patakaran ng kompetisyon. Tumahimik. Dahil lang sa pangalan ng Jiang, maaari niyang kunin ang championship trophy. Ito ang karangalan ng aming pinakamalakas na Brain King kompetisyon. Tama, kukunin ko ang trophy. Sandali, host. Ibig mong sabihin na lahat tayo kanina. Ang lahat ng ating pagsisikap ay walang saysay? Tama. Merong hindi kumbinsido. Jianghao, tinatawag kang First Brain King. Hindi mo ba alam ang mga patakaran? Nagsumikap si Linfei sa kompetisyon at manalo ng championship. Paano mo maaagaw ang championship sa isang salita? Kung gusto mong panatilihin ang trophy, pero dapat tuparin mo ang engagement at pakasal sa akin. Ano ang engagement? Ang engagement. Malinaw na ipinataw sa akin ng iyong Jiang family. Hindi ako sumang-ayon dito. Kaya dapat magbayad ka ng halaga para dito. Habang narito ako, ang iyong Su family, hindi mo makukuha ang 1 bilyong yuan para sa R&D. Walang hiya, hindi ba natatakot sa divine retribution? Ang retribution ng langit. Alam ko lang na kung susunod ka sa sinasabi ko, magiging prosperous ka. Kung hindi, magiging masama ang kalalabasan mo. Tinatawag mo yun na ang mga sumusunod sa akin ay prosperous at ang mga sumasalungat sa akin ay mawawala. Hindi mo maipahayag ng malinaw. Ikaw ang First Brain King. Sa tingin ko ikaw ang
Baliw ka ba? Paano mo nagawang lapas tanganin ang pangalan ng unang matandang hari? Mabilis, lumuhod ka at humingi ng tawad. Alam mo ba na gaano karaming mga henyo ang napabaliw ni Jiang? Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhod ka ngayon. Magkukunwari akong hindi ko narinig ang sinabi mo kanina. Paano kung hindi ako lumuhod? E di tanggapin mo ang aking challenge card. Paula, wow! Bakit may lason ang card na ito? Isa kang tangang hindi alam ang kanyang lugar. Kapag tinanggap mo na ang challenge card, wala nang atrasan. Walang iba, kundi walang katapusang paghamak. Ikaw ang magpapabaliw sa kalaban mo, o ang kalaban mo ang magpapabaliw sa iyo. Matagumpay mong kinainis ako kanina. Sa round na ito, makikipagpaligsahan ako sa iyo sa mga bilang ng Asura. Mga bilang ng Shura. Tama bang narinig ko? Nagsisimula ka sa bilang ng Asura. Ito ang natatanging kasanayan ni Jiang. Malaking problema ang sasapitin ng batang ito. Walang sinuman ang makakalutas sa bilang ng Asura. Lin Fei, huwag kang kabahan. Ano man ang maging resulta, nandito ako para sa iyo. Huwag kang mag-alala, Waner. Hindi ka matatalo sa piling ko. Magsimula na tayo. Epic level na kahirapan mga bilang ng Asura. Tawag ng sistema. Pagbibilang pababa, 5, 4, 3, 2, 1. Ano ba itong bagay na ito? Hindi ito mukhang Sudoku. Baka naman talagang malalim na problema sa matematika ito. Nagsisimula na ang laro. Ano ba ito? Hindi ko maintindihan ang tanong. Nakalkula ko na. Sige, ako lang. Grabe. 10 minuto lang at natapos mo na. Hindi ka panipaniwala. Nabigla si Lin Fei, tama ba? Hindi ba't kayang-kayang mo lang kanina? Bakit hindi ka na nagpapanggap? Ang isang hamak na delivery guy ay naglakas loob na sumalungat sa Jinung Jiang. Naghahanap lang siya ng kamatayan. Lin Fei, huwag kang kabahan. Pinagbuti mo ang iyong ginawa ngayon. Hindi kita sinisisi. Tignan mo muna ang sagot. Ginoong Jiang, ipahayag mo ang sagot. Ang sagot ko ay 81. Tamang sagot. Ginoong Jiang! Ginoong Jiang! Jinong Jiang! Jinong Jiang! Ginoong Jiang! Host, hindi ko maintindihan kung bakit 81 ang sagot. Bastos ka! Nagdududa ka sa Jiang? Naibigay na ng sistema ang sagot. Gusto mo pa bang tanggihan ito? Ginoong Lin, hindi magkakamali ang hatol ng sistema. Ang kabuuan ng mga numero sa mga grid ay talagang 81 numero. 81 numero. Bilangin. Waner, ang sagot sa tanong na ito ay walang kinalaman sa mga numero sa grid, kundi kung ilan lahat ang numero. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sisisyon kung matatalo ka. Kapag lagpas 30 numero na, mahirap nang bilangin. Lalo na ang 80. May sira yata siya. Baliw. Umaasa ako sa iyo. Dapat sinabi mo ng mas maaga. Wow, ang hina naman ng loob nitong tanga. Nabaliw na sa unang tanong pa lang. Naintindihan ko to. Pagkatapos ng lahat, sa ilalim ng ganap na katalinuhan, malubha ang tama sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Hindi may iwasan yon. Pero kasalanan niya yan. Lin Fei, kumalma ka. Talagang hindi kita sinisisi. Tagapagpasimula, hihiling ako na taasan ang kahirapan. Talagang baliw na itong talunan. Ni unang tanong hindi masagot. Gusto mo pang taasan ang kahirapan? 2 tao. Itapon ninyo ang basurang ito para sa akin. Oh, itapon! Itapon siya! Sandali. Ayon sa mga patakaran, 2 beses sa 3. Kwalipikado akong tapusin ang laro. Hindi mo tinatahak ang tamang landas. Papunta ka sa impyerno. Bata, naghahanap ka ng kamatayan. Ito ang Swanlong card. Kapag nagamit na ang card na ito, isang hit, patay. Mukhang itong talunan ay lubusang naabot na ang limitasyon ni Jiang. Miss Su, mas mabuting makipag-areglo ka na kay Jiang sa lalong madaling panahon. Ang maging babae ni Jiang Hao ay hindi nakakahiya. Kung hindi, kapag nailabas na ang blood red card, alam mo kung ano ang Tumahimik ka. Sino ka ba? Anong karapatan mong ituro ako? Walang utang na loob.
Kaya maghintay kang mailibing kasama ng talunan na to. Nagsisimula na ang laro. Nakakatuwa. Ako si Jiang. Hindi ako nang aapi ng may hina. Bibigyan kita ng 2 oras pa sa round na ito. Basta makakuha ka ng 9 sa loob ng 4 na oras. Tama ang sagot. Paano nangyari yun? Imposible. Paano mo yun nagawa? Wala kang pakialam kung paano ko nagawa yon. Ikaw ang unang hari ng utak. Sa tingin ko, ikaw ang unang tanga. Jiang, huwag kang magalit. Ang swerte talaga ng batang to. Ilang tanong na ang tama ang nahula niya kanina. Siguro, nahulaan lang niya ang tanong na to. Ganon ba? Kung ganon, hindi na ako magpapakumbaba. Host, dagdagan mo pa ang hirap. Titingnan ko kung paano mo mahuhulaan ngayon. 200. Pasensya. Imposible. Imposible. Walang tao sa mundo na makakabilang ng ganito kabilis. Imposible. Hindi imposible. Dahil tangga ka. Itinuturing mo ang pinakabasikong pagbilang-bilang espesyal mong skill. At nagdadamit ka ng mahabang gown at may hawak na sirang fan para magyabang. Napapanood mo ng sobra ang mga pelikula. Tangga. Sabihin mo nga kung paano mo ginawa. Kahit bilang mo ng 5 numero kada segundo. Imposible. Tamad ako para mag-explain. Kunin mo ang 2 card at maglaro ka na lang. Hindi. Buisit, nagdurugo ka na ulit. Sa tingin mo lahat ng tanga gusto magdugo? Lin Fei, genius ka talaga. Genius sa mga genius. Ang galing mo. Ano pa ginagawa mo, host? Ako ay nagdedeklara ang winner ng kompetisyon ng pinakamalakas na Brain King ngayong taon. Ay ang Sioux Delegation. Ang galing ni Lin Fei. Salamat sa pagligtas mo sa akin at sa buong Sioux family. Waner, pinangako ko sa'yo na mananalo ako. Lin Fei, may sasabihin ako sa'yo. Ano ba? Sa totoo lang, gusto ko talaga kayo. Talaga? Siyempre, lahat ng ginawa ko dati ay mga pagsubok para sa'yo. Napag-isip-isip ko na. Gusto kong pakasal sa'yo. Pero, hindi ako nagkagusto sa'yo kahit kaunti. Ay, nagkamali ako. Magiging magkasama tayo sa hinaharap. Ikaw ang magiging responsibale sa pagkita ng pera. At ako ang magiging maganda. Wow, talagang napakaganda. Pero may tanong ako. Sabihin mo. Paano ka napakawalang hiya at napakawalang hiya? Ikaw, anong ibig mong sabihin? Hindi mo maintindihan ang ibig kong sabihin. Ikaw ay isang babae na malandi. Ako ang responsabale sa pagiging maganda. Hindi mo alam bumili ng salamin para tingnan ang sarili mo? Tinutukso mo ako bilang isang delivery guy. Ako kahit papaano ay kumikita gamit ang sariling kamay. At ikaw, mayroon kang seryosong trabaho? Kumain at matulog lang araw-araw at umaasa sa mga lalaki. At iniisip mo na maganda ka. Ikaw ay isang ganap na Ano ang isang stupid fairy? Ito ay isang tanga at may tiwala sa sarili. Alam ko na. Natuto ako ng bagong salita. Magmadali tayo. Lumayo sa mga taong ganito. Ang katangahan ay nakakahawa. Sa susunod na makita siya, dapat magsuot ng mask. Kain tayo ng hotpot. Lin Fei, hindi ko hahayaan pang umalis. Hindi mo kahit maayos ang ganitong simpleng bagay. Paano ka naglakas loob na makita ako? Pakikalmahin, Ghost Messenger. Talagang hindi ko inasahan na ang delivery guy ay talagang isang master. Tumahimik. Iniisip mo ba ang pagkakamali mo ay pagkalugi lang sa larong ito? Ulitin mo. Ano ang core program ng organisasyon? Mag-infiltrate sa iba't ibang high intelligence fields. Suppress at destroy ang kanilang confidence at cognition. At assimilate ang kanilang mga pag-iisip. Magaling mong na-memorize ang mga prinsipyo, pero bakit mo ibinenta ang organisasyon? Bitahon mo ako! Tagalang-galang, kumalma po kayo. Lagi naman akong tapat sa organisasyon at hindi ko naisip na ipagkanulo ito. Matigas pa rin ang ulo ninyo, kagalang-galang. Hindi naman para sa organisasyon ang paglahok mo sa kompetisyon. Para sa babaeng yon mula sa angkan ng Sioux ang pakay mo. Ano ba ang kasalanan mo? Wala akong kasalanan.
Ang angkan ng Su ay may matibay na reputasyon na hindi matitinag. Kung ako ay maging manugang ng angkan ng Su, makakapasok ako roon at unti-unting gigibain ang angkan ng Su. Sa tingin mo hindi naisip yun ang tagapagtatag. Mukhang ang malaking hakbang para gibain ang angkan ng Su ay dapat na simulan ng mas maaga. Kino, bigyan ninyo pa ako ng panahon at tiyak na. Para gibain si Sushi sa kakayahan mo ay malayong hindi sapat. Anong ibig niyo sabihin? Panahon na dapat nang kumilos ang taong yon. 100 beses na mas mahusay siya kaysa sa iyo. At tunay na maunawaan ang ubod ng aking karunungan sa kanluran. Isang dalubhasa. Napakatalino ni Gino Onglin at nakapagpabago ng sitwasyon na tumulong sa aking angkan ng Su na manalo sa Brain King Cup. Ito ay para sa iyo. Walang anuman, Tito Su. Ang usapin ni Wanner ay usapin ko rin. Bukod pa riyan, hindi naman ito malaking bagay para sa akin. Ang basong ito ay dapat para sa inyo. Oh. Anong araw ngayon? Bakit kahit sino na lang ay pwedeng sumalo at kumain? Tinga? Kung hindi ako makabalik, ang reputasyon ng pamilyang Su ay masisira ng ilang mga aso't pusa. Sino ang aso't pusa? Sabihin mo ng malinaw. Hindi ba ito ang isa? Isang tanga na hindi man lang nakapagtapos ng junior high school, paano ka naglakas loob na pumunta sa pamilyang Su para manloko? Su Wanner, ano ang intensyon mo sa pagdadala ng ganitong tao? Tigilan mo. Lin Fei ang benefactor ng pamilyang Su ko. Papa, huwag kang mag-alala. Sinasabi ko ito, may katwiran. Ipakilala ko sa iyo. Ito ang boyfriend ko, Jack Chan, na nakilala ko sa abroad. Hello, Tito, Tita. Ang pangalan ko ay Jack Chen. Siya ay doctoral student sa Wellington College of Wisdom at VIP din ng Mensa. Anong Mensa? Ang isa na pinag-uusapan na. Ang pinaka-eliting pagtitipon ng mga taong may mataas na IQ sa mundo. Ang Mensa Club na tinatawag na utak ng mundo. Ito ang certificate ko. Ikaw talaga ay miyembro ng Mensa. Oh my God, ang galing! Sa pag-uwi, sinabi ko sa Gian. Sumang-ayon siyang manatili sa pamilyang Su at handang kunin ang 1 billion R&D fund para tulungan ang pamilyang Su sa ganap na reforma. Si Wancheng, nagbibiro ka ba? Lin Fei at ako ang nagwagi sa pera. Gusto mo itong kunin sa isang salita? Miss Su, sa tingin ko nagkamali ka. Sa ganitong kalaking pera, talagang kailangan ng genius para pamahalaan ito. Pero hindi sa isang delivery idiot. Bantayan mo ang iyong bibig. Sino ang tinatawag mong tanga? Ate, huwag kang magalit. Ang aming Jack ay nasa ibang bansa mula pagkabata at nakatanggap ng mataas na antas ng edukasyon sa kanluran. Kaya ang pagsasalita niya ay mas direkta. Ang pagiging direkta at kawalan ng respeto sa iba ay dalawang magkaibang bagay. Pasensya na, Miss Lu. Hindi ako bastos. Sinasabi ko lang ang katotohanan sa paningin ko. Ang delivery guy na ito ay isang tanga. Tama siya, huwag na kayong magtalo. Gusto ko rin ang ganitong diretsong pagpapahayag. Ikaw. Gago. Huwag kang magimit. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Kung ayaw mong maniwala, tawagan mo ang nanay mo at tanungin mo kung totoo. Ano ka ba? Ano ako? Tama na, huwag na kayong magingay. Pag-usapan natin ito pagkatapos kumain. Ken, bakit hindi ka pa kumakain? Kumain ka na. Tita, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ako nagpapakapal. Hindi lang ako sanay sa tangang at atrasadong paraan ng pagkain. Paano ka ba kadalasan kumain? Sa aming kulturang kanluranin, karamihan ay gumagamit ng kutsilyo at tinidor. Ang paraang ito ng pagkain ay hindi lamang mas maginhawa, kundi nagpapanatili rin ng eleganteng tindi. Ngunit ang paggamit ng dalawang patpat na ito para kumuha ng pagkain ay isang tanga at ignoranteng pag-uugali ng mga barbar. Isa kang pekeng dayuhan. Nag-iingay ka habang kumakain. Hindi ba mabibigyan ng malaking pata ang bibig mo? Isang kagat, kayong mga taga-kanluran. Kayo, mga taga-kanluran. Napakaganda ng kanluran ninyo. Kung gano'n ang tingin mo, wag... Bakit ka sumisigaw? Hindi mo ba alam na ang pagsigaw at paghiyaw sa hapagkainan ay napaka-improper? Oy, Jinonglen, mukhang malaki ang opinion mo sa sinabi ko. Paano kung ganito? Gumamit tayo ng patas na paraan para patunayan ang punto. Sige, paano mo gustong patunayan? Oh, ang pinakamalaking pagkakaiba ng katangahan at sibilisasyon ay karunungan.
Pwede nating pagtapatin ang ating karunungan. Hindi ko alam kung may lakas ng loob si Ginoong Lin. Arithmetic o mga brain teaser? Kahit ano ang gusto mo. Ito ay kaunting katalinuhan lamang ng silangan. Sa aming kultura sa kanluran, ang pinakamahalaga ay ang practical na aplikasyon. Practical na aplikasyon. Ano ibig sabihin noon? Tulad ng alam nating lahat, ang tubig ang pinagmumulan ng buhay. Sa mundo, napakaraming tubig ang nagagamit araw-araw. Kaya ako ay nakaimbento ng isang paraan para makagawa ng tuloy-tuloy na tubig. Meron ba talagang ganung paraan? Paano ko makakagawa ng pinagmumulan ng tubig sa walang lamang bote na ito? Paano ko ito gagawin? Magbuhos ka lang ng tubig dito. Hindi, kaya ko ito kahit walang anumang pinagmumulan ng tubig. Otomatikong makalika ng sariwang tubig sa bote na ito. Imposible yan. Maliban kung ipakita mo ito sa harap ng publiko. Siyempre, pakitignan ng mabuti. Ngayon ay oras na para sa aming advanced na teknolohiya sa kanluran. Ginoong Lin, kaya mo ba ito? Kaya mo bang magpakita ng tubig mula sa wala? Baka naman talagang may kakayahan itong peking dayuhan. Tanong ko lang, bobo ka ba? Hindi ka ba ang pinakamatalinong tao? Magsalita ka! Hintayin natin na gawin niya. Gusto ko ang katigasan man ng ulo. Pero sa tingin ko, kahinaan lang yan ng isang tanga. Oops. Ano ang ibig mong sabihin? Napakalalim na tanong. Sa ganyang talino mo, siguradong hindi mo maiintindihan. Malalaman mo ang sagot sa loob ng 10 minuto. Well. Panuurin mo akong pasinungalingan sila. Kasama ako. Oh. Tapos na ang oras. Lahat. Ang mga patak ng tubig sa gilid ng bote, ang pinakamahalagang tubig tabang. Kaya sa pamamaraan ko, sa inaharap isang bote lang ang kailangan. Malulutas natin ang problema sa tubig inumin ng mundo. Hindi ba't kahanga-hanga? Marami pang lugar sa mundo. Ang hindi pa nalulutas ang problema sa tubig. Sa pamamaraang ito, magiging karangalan ito ng buong sangkatauhan. Dad, nakita mo na ba ngayon ang kapangyarihan ng kanluran? Kaya, dapat nating iwanan ang mga walang kwentang bagay. Mula ngayon, dapat tayong maglaan ng buong puso at matuto sa dakilang karunungan ng kanluran. Hindi alam ni Ginoong Lin matapos makita ang aking dakilang imbensyon? Ano ang masasabi mo? Huwag mong isipin na sa mga maliliit na trick na ito, ang pagkapanalo ng championship ay wala namang ipagmamalaki. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang iyong maliliit na trick ay hindi kapansin-pansin sa harap ng aming Jack. Ginoong Lee, One Air, nakita mo rin ng sarili mong mata na ang karunungan ng kanluran ay talagang mas advanced kaysa sa atin. Ang 100 bilyong pondo para sa R&D. Sandali lang. Bakit hindi ka kumbinsido? Lin, huwag ka masyadong malungkot. Hindi ka naman tanga. Pero nakilala mo lang ang mas matalino sa'yo. Kaya ang gusto kong sabihin ay, imbensyon niya ay basura sa paningin ko. Anong lakas ng loob mong insultuhin ang isang napakagandang imbensyon? Hinihiling kong humingi ka ng tawad sa amin na yun din. Ano ba ang ibig mong sabihin, Mr. Lin? Kaya mo bang gumawa ng mas magandang imbensyon kaysa sa akin? Hindi isang imbensyon, pero mas maganda ito kaysa sa basurang imbensyon mo. Tanga at mayabang na oriental. Kung ganun, ipakita mo sa lahat. Kung talagang kaya mong gumawa ng mas magandang imbensyon kaysa sa akin, magiging apprentice kita. Huwag na yung apprenticeship. Pero kung ikaw ang matalo, sasampalin kita. Ikaw! Siyempre pwede. Pero kung ikaw ang matalo, sasampalin din kita. Deal. Kung ganun ako na ang magiging referee, Mr. Ni, pakisabi sa amin ang tungkol sa imbensyon mo. Ang imbensyon ko ay walang dapat ipagmalaki. Gayunpaman, ito ay sumusolusyon lang sa walang hanggang problema ng perpetual motion. Anong perpetual motion machine? Ang imbensyon ko ay isang perpetual motion machine. Hahaha. Masyado ko palang minamaliit ang katangahan mo. Ang perpetual motion machine ay napatunayan na isang maling proposisyon. Imposibleng maimbento. Kasi hindi sapat ang talino ninyong mga western na tangga. Para sa aming karunungan ng oriental, ang perpetual motion machine ay parang isang pirasong kikla. Hindi ka takot masira ang dila mo?
Kung talagang malulutas mo ang problema ng perpetual motion, ilalagay ko ang ulo ko dito at pwede mo akong sampalin. Pero kung hindi mo malulutas, tatanggapin mo kami bilang ama mo. Kaya Sige, tanungin mo siya kung kaya niya. Sinabi ni Wanqing ang sinabi ko. Pero may isa pang kondisyon ako. Kung ikaw ang matalo, kailangan mong lumuhod at tanggapin ako bilang ama mo. At pugli ko, aminin na ang tatalinuhan ng mga taga-silangan ay walang kwenta kumpara sa mas mataas na karunungan ng mga taga-kanluran ay basura. Kahit ano, basta masaya ka. Pero ikaw, ang maputing tao na may sensitibong balat. Malamang malamig sampalin ka mamaya. Tama na ang usapan. Mr. Lee, ipaliwanag mo ang theory mo. Ang imbensyon ko ay napakasimple. Isang fan lang at generator. Yun lang. Ipagpatuloy. Gagamitin ang generator para mag-power sa fan, para umikot ang fan. Pagkatapos, gamit ang prinsipyo ng wind power generation para mag-input ng kuryente sa generator. Sa ganitong paraan, magpapatuloy ang cycle. Hindi ba ito perpektong perpetual motion machine? Ang generator nag-power sa fan. Ang fan nag-power sa generator. Ito talaga ay perpetual motion machine. Magandang araw para sa pamilya, Sue. Ang problema ng mundo sa perpetual motion machine ay nalutas sa pamilya Sue. Ano pang masasabi mo ngayon? Ano ginagawa mo? Magandang araw po. Patent center po ba ito? Ako po si Jack Chen. Nalutas ko na ang problema ng perpetual motion machine sa pamamagitan ng pag-combine ng fan at generator. Kapag pinagsama sila, magiging perpetual motion machine sila. Anong ginagawa niya? Nagtelepono siya para mag-file ng patent. Ninakaw niya ang research results mo. Kapag natapos ang tawag, ang research results ng perpetual motion machine ay mapapasa kanya. Pasensya. Ang perpetual motion machine ay akin na. Walang hiya. Ang patent na ito ay inimbento ni Lin Fei. Pasensya. Ang patent center na ito ay tumatanggap lang sa unang tao na nag-file ng patent. Kaya ang patent para sa perpetual motion machine ay mapapasakin. Jack, ang galing mo talaga. Sa patent na ito, siguradong mananalo ka ng Nobel Prize sa taon na ito. Mom and Dad, dapat may masabi kayo. Malinaw na pagnanakaw ito. Mr. Jack, ang ginawa mo kanina ay medyo hindi tama. Paano mo ninakaw ang bagay ng iba? Hoy, Uncle. Pakinggan mo ako. Ang ginawa ko kanina ay papapakita din ng advanced wisdom ng kanluran. Ang advanced wisdom na sinasabi mo ay pagnanakaw. Hindi ito pagnanakaw. Ito ay pag-maximize ng benepisyo. Sinabi ko sa iyo noon na ang advanced wisdom ng kanluran ay nakatuon sa practical na aplikasyon. May nag-imbento ng perpetual motion machine pero hindi nag-apply ng patent. Ang mga stupid behavior na ito ay direktang nagresulta sa wala. Ito rin ay nagpapakita ng katangahan at backwardness ng sila. Tama? Ano kaya kapag ipinadala ko ang surveillance video sa patent office? Ano sa tingin mo ang gagawin nila? Ha? Ano? Sa pagkakaalam ko, ang pagnanakaw ng resulta ng pananaliksik ng iba, hindi lang ikaw ay mapagbabawal ang permanente sa komunidad ng siyensya, kundi haharap ka rin sa pagkakakulong dayuhang peke. Ikaw ay mapupunta sa bilangguan. Well, pasensya na. Nabura ko na ang sistema ng surveillance. Wanqing, ang galing ng ginawa mo. Su Wanqing, miyembro ka pa ba ng pamilyang Su? Bakit patuloy kang tumutulong sa mga dayuhan? Binibining Su, kasalanan mo ito. Ano ba ang pinag-aagawan natin ngayon? Binurado ni Wanqing ang surveillance na maaga. Ito ay pagpapakita rin ng aming advanced na karunungan mula sa kanluran. Huwag na, Wanner. Patent lang naman ng perpetual motion machine yan, di ba? Kung gusto mo, ibigay na lang sa'yo. Isang perpetual motion machine. May mas magandang invention ka pa ba? And perpetual motion machine. Ito lang ang pinakakaraniwan sa marami kong imbensyon. Maraming imbensyon na mas maganda pa sa perpetual motion machine. Hindi ako naniniwala hanggat hindi mo sinasabi sa akin. At pagkatapos ay patuloy na hihilingin sa iyo na tawagan ang patent center. Para ideklara ito, walang paraan. Sa tingin ko ay takot ka lang. Kung hindi mo sasabihin sa akin, matatalo ka sa pagsusulit na yon. Huwag na. Ang mga imbensyon ko ay para sa kapakinabangan ng lahat ng tao. Kung sino ang makikinabang, hindi yun mahalaga sa akin. Lin Fei, huwag kang mahulog sa bitag nila. Ayos lang, ang mga imbensyon ng aming karunungan mula sa silangan ay talagang para sa kapakinabangan ng lahat ng tao. Nag-imbento lang ako ng perpetual motion machine. Ngayon, pag-uusapan natin ang problema sa pagkain. May isa pa akong imbensyon na kayang paramihin ang produksyon ng pagkain. Jilin, talaga bang may paraan kang gawing saganan-sagana ang pagkain? Kung totoo ito, makikinabang ang buong mundo. Sabihin mo nga agad. Ano ba yon? Maaari kong sabihin sa iyo. Pero bago yon, may isa pang bagay. Jilin, meron ba anumang mas importante kaysa sa biglaang pagdami ng pagkain? Siyempre.
Sinabi mo lang na kung mas maganda ang imbensyon ko kaysa sa iyo, ihahanda mo ang mukha mo para sampalin ko. Biro lang yun. Seryoso mo talagang tinanggap yun? Katawa-tawa yun. Biro, ano kung tayo ang matalo? Sasabihin mo pa rin na biro lang yun. Dahil ayaw mong tuparin ang pangako mo. Hindi ko na kailangang pag-usapan ang imbensyon ko. Hayaan mo na. Sandali. Jilin, talaga bang may paraan ka magpadami ng pagkain? Maaari pa akong mag-imbento ng perpetual motion machine. Ano ang imposible? Bilang isang gentleman mula sa kanluran, hindi ko hahayaan ang sarili ko na masampal ng ganito. Pwede ba natin gawin sa ibang paraan? Parang bibigyan kita ng financial compensation. Pasensya na. Hindi ako naghihikahos sa pera. Pero kung gusto mong baguhin ang paraan, pwede mong sampalin siya ng 2 beses at ayos lang. Jack, huwag kang makinig sa kanya. Malinaw na siya ay, Jack, sinampal mo ako. Para sa science, anong problema sa 2 sampal? Oy, Jilin, mari mo ba... Una, may 2 akong tanong sa'yo. Una, kailan inaani ang butil? Sa Taglagas. Wag mong sabihin na imbensyon mo ito. Matalino. Pangalawang tanong, kailan ito itinatanim? Sa Tagsibol. Tagsibol ang pagtatanim. Ani sa Taglagas. May pagitan ng mahigit kalahating taon. Kung magtatanim tayo ng diretso sa Taglagas, hindi ba diretso na malalampasan natin ang kalahating taon? Oo nga, bakit hindi ko naisip yon? Magtanim sa Taglagas. Ani, sa Taglagas. Kaya't lubang tataas ang ani ng butil. Hindi. Oy, nag-update ka ba? May bago akong imbensyon. Ninakaw na naman ni Linfei ang imbensyon mo. Ayos lang, ang imbensyon ko ay para sa kapakanan ng sangkatauhan. Hindi yon mahalaga. Hindi ko inaasahan na sa loob lamang ng isang araw, may 2 na akong dakilang imbensyon. Mukhang ang pangalan kong Jack Chen ay malapit na maging tanyag sa buong mundo. Walang hiya ka. Malinaw naman na imbensyon ito ni Linfei. Kung sabi mo, di yun na. May ebidensya ka ba? Ikaw. Bukod sa mga imbensyong ito, nakaimbento rin ako ng paraan ng paglalakbay sa oras at espasyo. Kapag gusto ko, makakabalik ako sa nakaraan anumang oras. Maaari kong ideklara ng maaga ang aking imbensyon. Anong paggalap? Nagsisinungaling ka. Ang paglalakbay sa oras ay science fiction lang. Paano mo magagawa yon? Kung hindi ka naniniwala, ayos lang. Ang taong kayang lutasin ng perpetual motion machine at pagdami ng pagkain, ano pa ba ang hindi niya magagawa? Ngayon, gagawin ko ang lahat para makuha ang lahat ng kanyang imbensyon. Alis na ako. Jiwen, pakiusap, sabi mo sa akin kung paano maglakbay sa oras at espasyo. Pwede kong sabihin sa iyo? Maliit na trick lang ito ng aming karunungan sa silangan. Kung matutunan mo, sayang lang ang oras mo. Hindi ba't sayang naman ang iyong talin? Hindi. Jilen, ikaw ay isang walang katulad na henyo sa kasaysayan. Ang matuto mula sa isang maestro na tulad mo ay karangalan ko. Well, lumuhod ka at tawagin akong Minong. Sasabihin ko sa iyo. Imposible. Talagang imposible. Minong, pakiusap, turuan mo ako kung paano maglakbay sa oras at espasyo. Oh my God. Nak, ang galing mo. Dahil nakikita kong tapat ka, sasabihin ko sa iyo. Makinig ka, 1 beses ko lang sasabihin. Jilin, magagawa mo ba talagang mag-time travel? Hindi lang ako makakapaglakbay sa oras at espasyo, kundi meron pa akong 2 paraan. Turuan mo ako. Ayon sa teorya ng relativity, kapag ang bilis ay umabot sa bilis ng liwanag, magbabago ang oras. Naintindihan ba ninyong lahat ang prinsipyong ito? Godfather, alam mo ba ang teorya ng relativity? Ito ang pinakamataas na siyensiya sa mundo. Kung hindi ako magiging godfather mo. Makinig ka, kapag naglalakad ka, ipitin ang iyong puwit at hawakan ang flashlight. Ayon sa teorya ng relativity, ang bilis ng isang bagay ay relatibo kumpara sa bilis ng liwanag. Ang bilis ng paglakad mo ay umabot sa bilis ng liwanag. Oh, bakit hindi ko naisip yun? Para makarating ako sa bilis ng liwanag. Hindi ka panipaniwala. Huwag kang mag-excite. Nagpapabagal lang ito ng oras, pero hindi makakapag-travel sa tunay na oras at espasyo. Iyon ang ibig kong sabihin. Okay, tanong ko ulit sa iyo. Kailan ka kadalasang nag-aalmusal? Almusal? Kumakain ka ng almusal sa umaga. Kailan ka naghapunan? Sa gabi. Maganda iyon. Kung kakain ka ng almusal sa gabi, makakain ka ng almusal sa gabi. Hindi ba makukumpleto yun ang travel sa oras at espasyo? Oh my God, nakahanap ako ng paraan para mag-travel sa oras.
Nakahanap ako ng paraan. Magiging sikat ako. Kung alam ng organisasyon, siguradong luluwalhatiin nila ako. Sikat. Anak. Anong organisasyon? Sinabi ko lang yon. Godfather, may gagawin ako. Magiging busy ako. Bisitahan kita mamaya. Jack, saan ka pupunta? Isama mo ako. Lin Fei, bakit mo sinabi sa kanya ang mga imbensyong iyon? Ang taong ito ay may masamang intensyon. Kung tunay na makontrol niya ang mga teknolohiyang ito, maaring magdala ng kapahamakan. Kapahamakan ay talagang magdadala ng kapahamakan. Pero para sa kanya lang talaga yon. Isang malaking kapahamakan. Tama si Ginoong Lin. Malamang na magdulot ng malaking gulo ang taong yon. Ano nangyari sa iyo, mahal? Ang galing nga ng ginawa ni Ginoong Lin kanina. Muntik na akong sumabog sa tawa ng ilang beses. Muntik na akong hindi mapigilan ang pagtawa. Nakita mo na, Tito. Kahit na humina ang aming pamilyang Su nitong mga nakaraang taon, dati kaming mga tagapagtaguyod ng karunungan ng Xia. Kung hindi ko naintindihan yon, lamunin na sana ako ng mga dayuhang lobong yon. Alam mo ba kung anong organisasyon ang binanggit ng Peking dayuhang yon? Tito, alam mo ba kung ano yon? Sa totoo lang, matagal ko nang naramdaman na may isang mahiwagang tuwersa na gumagamit ng iba't ibang paraan upang pasukin ang kultura ng Dacia. Sila ang sanhi ng mga gulo nitong mga nakaraang taon at nagpapalaganap ng iba't ibang kaisipan ng paghanga sa dayuhan. Kung magpapatuloy ito, ano kaya ang mangyayari sa hinaharap? Hindi ko maisip. Warner, ito ba ang dahilan kung bakit kailangan mang manalo sa kompetisyong ito? Ayon sa tatay ko, laganap ang masamang puwersang ito. Ngayon, hindi na kami nagtitiwala sa kahit sino sa aming pamilyang Su. Ang tanging paraan ay ang mahigpit na paghawak sa mga tropeong ito upang walang pagkakataon ang mga dayuhang puwersang makapagsamantala. Nung pumasok yung Peking dayuhang nagangalang Jack Cheng, ramdam ko agad na may mali. Buti na lang, tumindig at sumigaw si Ginoong Lin, kaya napilitan akong sumabay na lang. Ganun pala. Peking lahat yung mga teknolohiyang yon. Naku, natatakot ako. Tito, yung mga Peking dayuhan ang pinakaayaw ko. Kapag umutot ang isang dayuhan, sasabihin nilang mabango. Guguluhin ko ang mga ganoong tao kapag nakita ko sila. Paso. Anong ginagawa mo? Hoy, nakita ko ang tagapagdala ng espada. Anong ginagawa mo? Ginoong Lin, na yon, ang mga kulturang dayuhan ay naghahangad sa Dacia at lahat ng uri ng masamang ideya ay laganap. Ang kulturang Dacia ay nasa pinakamahalagang sandali. Ginoong Lin, ikaw ay isang pambihirang bayani sa loob ng 1,000 taon. Maamo naming hinihiling sa Ginoong Lin na tanggapin ang responsibilidad at maging ang tagapagdala ng espada ng kulturang Dacia. Lin, nakiusap. Tito, nag-e-exaggerate ka. Una, tumayo ka. Kung papayag ka, handang ibigay ko ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Su at ang 12-12 ng tao sa pamilyang Su bilang handog sa iyo. Lin Fei, hindi. Ginoong Lin, pakiusap, gawin mo ito. Ang mundo ay maaring mabuhay nang wala ang pamilyang Su. Pero ang kulturang Dacia ay hindi dapat mawala. Pakiusap, gawin mo ang aming hiling, Ginoong Lin. Sige. Payag ako, okay? Tito, pero ang ari-arian at populasyon ng pamilyang Su, hindi ko kayang tanggapin. Ginoong Lin ay tumatanggi sa aming kabutihan. Sa tingin mo ay hindi sapat? Hindi ko ibig sabihin yon. Well, kung ipipilit mong ibigay mo lang ang 1R sa akin bilang asawa ko. Huh? Oh, nagbibiro lang ako. Paano ko magagawa? Halika. Agad na dalhin ang Ginoong Lin at ang binibini sa silid tulugan. Opo. Ipagpadala agad si Ji Lin at ang panganay na babae sa silid tulugan ng bagong kasal. Opo. Hoy, hindi. Hindi dapat minamadali ang ganitong bagay. Pwede ninyo itong pag-usapan mamaya. Oo, tumayo ka na agad. Magaling. Handang tumistigo si Ji Lin. Sa susunod na kompetisyon ng World Old King Cup, tiyak na aabot sa quarterfinals ang ating Dacia. Ha? Bakit hindi natin ipaglaban ang unang pwesto? Sapat na ang quarterfinals. Bauer, batiin mo si Ji Lin. Ako na ang maghahanda ng mga materyales para sa pagpaparehistro sa World King Cup. Bakit kakaiba si Tio 1R? Kanina lang ay sinabi niya ang quarterfinals. Hindi ba siya naniniwala sa akin? Sa kakayahan mo, naniniwala akong tiyak na aabot ka sa semifinals. Pero sapat na ang quarterfinals. Sa wakas ay nagkaroon ang Dacia ng isang henyo na tulad mo. Ayaw naming isugal mo ang buhay mo para dito. Hindi ba't ang buhay ay isang kompetisyon lang?
Hindi naman ganun kabigat. Basta, makinig ka na lang sa akin. At ako ay iyong tao ngayon. Ayoko magsapalaran ng aking nobyo, alam mo? Kahit hindi ko alam ang nangyayari sa loob, pero gagawin ko ang sinabi mo. Karunungan ng silangan. Henyo! Oy, ang henyo! Magandang balita, napakagandang balita. Nakuha mo na ang pamilyang Su. 100 beses na mas malakas kaysa sa pagkuha sa pamilyang Su. At 1,000 beses na mas malakas. Nalutas ko na ang perpetual motion machine at paglalakbay sa panahon, ang dalawang problema na 100 taon na hindi nalulutas. Anong perpetual motion? Ang prinsipyo ng perpetual motion machine na ito ay isang generator at isang electric fan. Ang generator ay nagbibigay ng kuryente sa fan ito. At ang fan, pinapagana nito ang generator. Hindi ba ito ay perpetual motion machine? Paano ang time travel at magagahan sa gabi? Hindi ba ito ay time travel? Mahal na Panginoon, nag-apply para sa patent sa Patent Center. Sa ilang araw, ang organisasyon natin ay magiging kilala sa buong mundo. Napakarami mong ginawa para sa organisasyon. Anong reward ang gusto mo? Hoy, ito. Tungkulin ko ang maglingkod sa organisasyon. Yan ang tungkulin ko sa hukbo. Paano ka makakuha ng credit para dito? Pero kung may reward, Lord Spade, ikaw ang magde-decide sa reward. Sa kasong iyan, papatayin kita. Kunin siya at i-chop. Ilabas siya. Anong ginagawa mo? Malaking kontribusyon ang ginawa ko sa organisasyon. Tumahimik ka. Tanga ka. Pinakontrol ko ang mundo. Nabili ka na. Tumutulong pa sa pagbilang ng pera ng iba. Ikaw ay nagdulot ng kahihiyan sa aming organisasyon. Hulihin siya at i-chop para sa mga aso. Huwag po. Nabiktima ako. Mga walang kwentang tanga kayo. Magpakalma po. Hindi naman ito masamang bagay. Bakit mo nasabi iyon? Ang dalawang tangang ito, hindi napigilan ang paglahok ni Sushi sa World Brain King Cup. Pero nailantad ang delivery guy. Hindi masukat ang talino ng batang ito. Kung hindi siya aalisin, walang katapusan ang problema. Ang ibig mong sabihin? Sa Brain King Cup, sa loob ng 3 araw, ako ang magmamanipula. Tutulungan ko siyang makapasok sa semifinals. Kapag nakapasok siya sa semifinals, ayon sa mga patakaran ng kompetisyon, maaari siyang direktang mamatay sa field. Magandang ideya yan. Pero ano kung mag-quit siya? Kung gagawa siya ng ganun, ang tiwala ng mga naniniwala sa karunungan ng silangan ay mawasak. Magkakaroon ng malaking pagdududa sa kanilang kultura ng silangan. Sa panahong iyon, kailangan lang maglaro ng ilang trick. Naniniwala ako na makukuha natin ang kulturang Oriental. Ikaw ay tunay na master. Sa internasyonal na kompetisyong ito, gagawin ko itong libingan ng kultura ng silangan. Gusto kong ang dakilang kulturang kanluran ay maging master. Mga kaibigan, halika at mabuhay sa World Brain King Competition. Oh yeah. Give me 5. Yeah. Thomas! Talagang pinakamataas na kompetisyon sa mundo. Ang mga pinakamatalino mula sa buong mundo ay narito na. Huwag kang masyadong ma-pressure. Maglaro lang ng normal mamaya. Walang problema para makapasok sa quarterfinals. Huwag kang mag-alala. Ang bagay ni Waner ay bagay ko rin. Hindi ko hahayaan si Waner na madismaya sa akin. O hindi pwedeng manatili sa bahay ang mga babae. Maghintay ka lang dito. Ako na ang magparehistro. Hello, bro. Yeah. Pasensya na. Pero, halika, pakiusog naman. Waner, hindi ko lubos na naiintindihan. Bakit lagi sinasabi niya ang quarterfinals? Imbes na maghangad ng unang lugar. Dahil ayaw naming ipagsapalaran ang buhay mo. Ikaw ang haligi ng Dacia. At ang aking tao, Su 1 Air. Nais naming lahat na ligtas ka. Ako si Sushi ng Dacia. Magparehistro. Daxiang. Hindi ko pa rin naiintindihan. Isang kompetisyon lang ba ito? Paano ito nakaugnay sa buhay mo? Huwag mong isipin iyon. Basta, kapag nakarating ka sa quarterfinals, dapat kaagad kang huminto. Kung talagang makapasok ka sa semifinals, wala na ring balikan. Oh. Ano ang ibig mong sabihin? Parang boses ng tatay ko. Tara, tingnan natin. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi. Ang aming mga pamamaraan ay makatuwiran at sumusunod sa patakaran.
Bakit hindi ninyo ako pinapayagang sumali? Paumanhin, ito ay ang World Brain King Competition. Dito nananatili ang mga elite ng mundo. Ang inyong bansa ay hindi karapat-dapat na sumali. Kalakalan! Malinaw na sinasabi rito na, basta't nakakuha ka ng karangalan sa sarili mong bansa, ang kuponan ay maaaring sumali. Si Sushi ang kampeon ng pinakamalakas na utak sa Dasha. Ano naman? Nanalo ka lang ng kampyonato sa gitna ng isang grupo ng mga unggoy. Ang unggoy na nanalo ng kampyonato ay unggoy pa rin. Hindi mo nga maintindihan ito. May mukha ka pang pumunta sa kompetisyon. Gumagamit pa rin sila ng dalawang maliit na patpat para kumain. Talagang napag-iiwanan. Ang mga iyon ay hindi tinatawag na patpat. Tinidor. Ang aming mga ninuno sa siya ay may matatalinong utak at maliliksing kamay. Isang kamay lang ang kailangan nila para kumain. At ang isa pang kamay ay maaring gumawa ng iba pang bagay. Kumpara sa inyong mga kutsilyo at tinidor, alin ang mas maunlad? At sino ang mas nahuhuli? Humph. At bilang isang kawani, dapat mahigpit na sumunod sa mga patakaran ng kompetisyon. Ang aming mga pamamaraan ni Sue ay makatuwiran at sumusunod. Ngunit hindi ninyo kami papapasukin. Paano mo masasabi na ikaw ba ay isang tangang hindi maintindihan ang mga patakaran ng kompetisyon? Tumahimik ka. Noong ako ay 15 taong gulang, kaya kong isaulo ng paurong ang 26 na letra ng Ingles. Anong karapatan mong tawagin akong tanga? Wow! Kaya mong isaulo ng paurong ang 26 na letra ng Ingles noong 15 ka? Subukan kita ngayon. Handa ka ba? Ang daliring ito ay may kodigong aso, at ang numero ay letrang A. Ang daliring ito ay may kodigong pusa, at ang numero ay letrang B. Sasabihin ko ang kodigo, at sasabihin mo ang numero. Naintindihan mo ba? Gusto mong subukan ang aking memorya, di ba? Hindi ako takot sa ganitong klaseng simpleng laro. Magsimula na tayo, aso. Aso. Hoy. Pare, may lakas ka bang magpalit ng telepono? Minamaliit mo ba ako? Hindi. Hindi kanya minamaliit. Ikaw. Anong lakas ng loob mong lokohin ako? Hindi ako nagmamadali. Nasaan na ang magandang asal ng isang Western gentleman? Naging pabaya lang ako kanina. May lakas ka pa bang makipagkumpetensya ulit? Kapag natalo ka, luluhod ka sa harap ng aming pintuan. At magiging bantay pinto namin. Paano kung ako ang manalo? Kung ikaw ang manalo, ituturing kita bilang aking iginagalang na ama. Anyayahan kita sa aming bulwagan. Chenzu, huwag kang mahulog sa bitag niya. May kwalifikasyon na tayong makipagkumpetensya. Hindi na natin kailangan makipagkumpetensya sa kanya. Tito, huwag kang mag-alala. Hindi natin kailangan makipagkumpetensya sa kanya. Magsimula na tayo. Sige. Hindi mo ba hinamag ang aming 26 na letra kanina? Pagsalin naman ang pagtumbasan natin. Nagsasalita ako ng wikang banyaga. May sasalin mo ba ito sa daksya? Hindi patas yan. Pagamat na wala na ngayon ang mga wikang banyaga, ngunit sa inyong kanluran, mahalaga rin itong asignatura. Inihahambing mo ang wikang banyaga sa amin? Hindi ba't malinaw na pananakot ito sa tao? Well, inakala kong sasabihin mo yan. Ayos lang, sandali lang. Magagamit ko rin ang aming wikang banyaga para isalin ang inyong malalaking proyekto. Kaya wala ka nang masasabi, di ba? Ay naku, binigyan talaga ako ng problema ng apo na to. Pasang-awa lang ang marka ko sa pagsusulit ng wikang banyaga. Hindi ko alam kung gagana. Makinig kayo. Ang unang salita ko ay what? Sabihin mo sa akin kung paano ito isasalin sa inyong Chino. Bakit familiar na familiar sa akin ang salitang ito? Hindi ko lang maalala kung ano ang ibig sabihin. Hindi ko inaasahan na. Isang simpleng bantay pinto ay kayang magsalita ng nawalang wikang banyaga ng matatas. Karapat-dapat nga sa World King Cup. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Normal lang na hindi mo masagot. Bilang isang sinaunang wika na nawala na, taning ang karunungan ng mga taga-kanluran ang makakaintindi nito. Ikaw. Marunong ka talagang magsalita ng ibang wika? Oo nga, naalala ko na. Ito ay nangangahulugang tubig. Talagang hindi ka panipaniwala. Paano nakakaintindi ng ibang wika ang isang Oriental? Para sa mga salitang may higit sa 5 letra tulad nito, kahit sa kanluran, ang mga may master's degree o mas mataas pa lang ang nakakaintindi. Paano ito nalaman ng isang Oriental? Linfei, ang galing mo. Hindi ko inaasahang marunong ka palang magsalita ng ibang wika. Ang galing mo talaga. Isang biyaya para sa Dasha na magkaroon ng ganitong henyo. Isang biyaya para sa ating universidad. Yun pala ang nawawalang balita. Kaya pala ang mga dayuhan ay nagsasalita tungkol sa elepante. Mukhang mas baliktad ang mundong ito kaysa sa inakala ko. Swinerte ka lang kanina. Subukan ulit kita. Ano ang F? Apple. Mali. Imposible. Huling tanong na lang ang itatanong ko sa'yo.
Ito ang pinaka-advanced na bokabularyong natutunan ko. Pinubuo ito ng 6 na nakakatakot na letra. Handa ka bang magpatuloy? Ano? Isang salitang Ingles na 6 ang letra. Ganitong kahirap na salita sa aming kanluran. Ilan lang na propesor na nag-aaral ng sinaunang teksto ang nakakabisado nito. Lalo na siya na isang oriental. Para sa mga salitang ganito kahirap, sa tingin ko, hindi mo kayang pakinggan ito. Sige. Orange. Base sa bigkas, 6 nga talaga ang letra nito. Oo, kaibigang oriental, huwag kang mawalan ng pag-asa. Para sa mga salitang ganito, kahirap, normal lang na hindi mo ito masagot. Orange. Ibig sabihin, dalandan. Gusto mo bang iguhit ko ito para sa... Ano? Hindi lang na i-translate, kundi na ibaybay pa. Ito ay talagang hindi. Hindi. Ito lang ang masasabi ko. Pero nakumpleto mo ang isang hindi ka panipaniwalang spelling. Anong klaseng halimaw ka? Hindi mo dapat alalahanin anong klaseng halimaw ako. Ang kailangan mong malaman na yon ay, ayon sa pustahan, ako ang tatay mo. Hindi pa tapos ang kompetisyon natin. Ngayon, ikaw ang magsubok sa akin gamit ang konteksto. Kung ako ang mananalo, magiging tabla lang tayo. Sige, ako na ang magtatanong. Ikaw ang mag-translate. Ang tanong ko ay, Sunday the 8th. 7 lang ang araw sa isang linggo. Hindi ko narinig ang salitang yan. Paano ito i-translate? Sunday. Ano ang kahulugan? Ang ikawalong araw ay napakahirap. Sige. Huwag mo na isipin. Wala ang salitang yan sa wikang Banyagamo. Ang wikang Tsino natin ay malalim at malawak na maaring eksaktong ilarawan ng lahat. Hindi ito maihahalin tulad sa 26 na letra mo. Anak, talo ka. Mabilis mong tawagin ako ng tatay. At pagkatapos ay igalang mo kami at papasukin. Ikaw! Hindi! Ang Ingles ang pinakamalakas. Pero bakit walang 778 sa Ingles? Bakit? Punyeta. Ang taong ito ay baliw. Hayaan mo. Huwag natin gamitin ang salitang baliw. Tara na. Bakit hindi mo ipagpatuloy kung hindi ka naniniwala? Dakilang Pantas, tanggapin po ang aming pinakamataas na paggalang mula sa pamilyang Clam. Dakilang Pantas, tanggapin po ang aming pinakamataas na paggalang. At kami. Umalis na. Harining utak. Mga ginang at ginoong kagalang-galang at mga ginoo, magsisimula na ang nakaka-exciting World King Contest. Gamitin natin ang ating mainit na palakpakan at sigawan para ipagbunyi ang mga kinatawan ng bawat kupunan. Oh yeah. Haha. Cheeto, huwag kang kabahan. Papatayin ko silang lahat sa isang iglap. Huwag masyadong magmayabang. Yung mga nasa pintuan ay mga tau-tauhan lang. Ito ang tunay na global top elite. Huwag kang mag-alala masyado. Maglaro ka lang ng normal mamaya. Naniniwala ako sa'yo. Sige. Okay, nakaposisyon na ang lahat na manlalaro. Kung wala kayong mga tanong, ipinahahayag ko na ngayon. May tanong ako, host. Sa pagkakataong ito, may 72 koponan mula sa 7 bansa. Bakit 8 lang ang bandila? At wala man lang bandila ng Daksya? Gago, yan ang pwesto ng top 8. Akala mo ba makakapasok ang Daksya nyo sa top 8? Ang ibang bansang kalahok ay may ilang kuponan. Ang Daksya, 1 kuponan lang. Baka hindi pa kayo makapasok sa knockout stage. Para saan pa ang bandila nyo? Ito yung Ginoo. Ikinalulungkot ko po. Ang sagot na hinahanap mo ay nasagot na ng mga manonood. Huwag nang sayangin ang oras ng lahat. Ang kapal naman! Ito ay hayagang diskriminasyon sa aking pagbubuka. Palman and Poe, kung muling magkakaabala ka sa oras ng lahat, papapuntahin ko na ang seguridad para paalisin ka. Layas! Laslas! Laslas! May katwiran ka pa ba? Tito, huwag na. Walang saysay na makipag-argumento sa mga dayuhan. Lakas lang ang ating maasahan. Tama ang sinabi ng Ginoong ito. Dito tayo naglalaban gamit ang talino, hindi kung sino ang mas malakas ang boses.
At naniniwala ako na pagkatapos ng unang round ng elimination, malalaman ninyo na wala nang kailangang ipagmalaki. Kung ganon, simulan na natin. Ngayon ay ipinahahayag ko ang pagsisimula ng kompetisyon. Ang unang round ng knockout competition ay isang pagsusulit. Ang top 8 teams na may pinakamaraming puntos ay diretsong aabante sa quarterfinals. Ang kapal ng mukha mo. Anak, tandaan mo, hindi lang ang aming pamilya ang kinakatawan mo, kundi pati ang buong kultura ng Dasya. Huwag kayong mag-alala, Tito. Alam ko ang gagawin ko. Ang unang tanong ay arithmetic, pakiusap. Tapusin ito sa loob ng 1 minuto upang makumpleto ang addition at subtraction ng 5 numero. 5 numero? Ang hirap naman. 5 numero at mixed arithmetic operation pa. Kung ganitong tanong ang una, malamang kalahati ng mga teams ay maa-eliminate. Mukhang ang hirap ng World Brain King contest na ito ay hindi bababa sa isang antas kaysa sa mga nakaraan. Ngayon ay magkakaroon ng magandang palabas. Hoy, mga taga-silangan! Natatakot ba kayo? Ang mixed operation ng addition at subtraction ng 5 numero. Hindi ba nakakatakot yon? Ikaw! Narito ang tanong. 12 plus 8 plus 10 plus 6 minus 3 minus 6 ay katumbas ng ano? Nagsisimula na ang 1-minute countdown. Anong ginagawa mo? Isa itong tanong sa arithmetica. Hindi mo pwedeng basta magsabi ng numero. Mga hangal na oriental. Narinig mo lang kung sino ang mas mabilis, di ba? Arithmetica ito. Tungkol ito sa tamang sagot. Naiintindihan mo ba? Tama. Tagapagpasimula, hinihiling kong palayasin ang lahat ng mga oriental na ito. Sila ang gumugulo dito. Hindi ba nito naaapektuhan ang ritmo ng ating kompetisyon? Umalis ka. Umalis! 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 Umalis ka, Ginoo. Binibigyan kita ng isang mahigpit na babala sa huling pagkakataon. Kung makakaabala ka ulit, agad kitang diskwalipika sa kompetisyon. Sabi ko, may sakit ka ba? Ako ba ang gumugulo? I-announce mo lang ang sagot at malalaman mo. Ginoo, maari kong i-announce ang tamang sagot ayon sa iyong hiling. Ngunit, kung mali ang sagot mo, pakiusap, umalis ka agad. I reveal mo ang sagot. Ikaw na matigas ang ulong oriental. Gagawin ko ang gusto mo. Ano ang sagot? 27 nga talaga. 27 nga talaga. Ito ay? Paano mo ito kinakalkula? Sa iyong utak na parang baboy, sasabihin ko sa iyo kung paano ito kalkulahin. Maintindihan mo ba? Hoy, ano pang ginagawa mo? Bilisan mo. 1 punto para sa team ni Sue. Ang pangalawang brain teaser kahapon. Sabi bigla raw umutot ang isang ahas. Anong klaseng ahas ito? Simula na ang 5 minutong countdown. Kulog na ahas. Paano mo nalaman ng sagot? Tiningnan mo ba ang sagot? Putang ina! Bilang isang host, ang pagsasabi ng ganyang walang basehang salita, sa tingin mo ba ay tama? Hayaan mo ako magsalita. Kung kaya mo, o umalis. Sige, kahit tama ka. Isa pang punto para kay Sushi. Ikatlong tanong. Basahin ang P sa pinaka-maikling oras. Ang makakabasa ng pinakamarami sa loob ng limitasyon ay mananalo. Simula na ang 5 minutong countdown. Bakit mo ako tinitingnan? Tuloy mo lang. Ang mga oriental ay magaling lang sa pagiging matalino. Pagdating sa ganitong tunay na scientific na issue, matutulala sila. Baka naman, hindi niya alam kung ano ang P. Huwag kang mag-alala. Nakasagot na tayo ng 2 tanong. Pwede na nating isuko ang tanong na ito. Ang P na may kinalaman sa scientific research. Kahit hindi nila alam,
Normal lang yan. Huwag kang magkakamali. Gusto ko lang makita kung gaano katanga ang mga tangang ito. Ang sagot ko ay 3 punto. Naalala ko rin. Ang sagot ko ay 3.141. Ang sagot ko ay 3.1415. Naalala ko rin. Ang mga sagot ng lahat ay tama. Ngunit ang sagot ng koponan ng bansang C ang pinakamahaba. Tumpak hanggang sa huling 7 digit. Ano? 7 digit? Ang score na ito ay pumutol sa record na 6 na digit. Talagang kahanga-hanga. Sumusuko na ako. Sir, kumusta naman ang sagot mo? Magaling lang talaga sa pagiging matalino ang mga taga-silangan. Sa mga tunay na larangan ng cutting edge, wala silang kaalam-alam. Eksakto. Sir, sa tingin ko, swerte mo lang kanina. Pwede ka namang manghula ng ilan, di ba? Huwag kang padalos-dalos. Kung hindi mo masagot, mawawalan lang tayo ng puntos. Pero kung mali ang sagot mo, mawawalan tayo ng 2 puntos. Lahat kami nagbigay ng sagot. Ikaw lang ang tahimik. Ang anti-social mo naman. Hindi ba't ang galing-galing mo kanina? Baka mahulaan mo naman ito. Sige na. Dahil inaasahan ninyong lahat, hindi ko kayo pwedeng biguin. Susubukan ko na lang. Shwen, huwag kang mahulog sa pitag nila. Huwag kang mag-alala, palagi akong swerte. Sige, magsisimula na ako. Nahulog na naman talaga sa bitag ang tangang ito. Kung mali ako, mawawalan ka agad ng 2 puntos. At babalik sa 0 puntos. Phyllis Mona. Natitira na lang 1 minuto. Ang sagot ko ay 3 punto. 141, 592, 65. Ano? 8 digit siya? Ang huling digit? Nahulaan kaya niya? Hindi. Imposible. Hindi ganap na tama ang kanyang sagot. Imposible ito. Ano? Nahulaan niya ulit. Nahulaan niya. Pinahahayag kong makakakuha ng 1 pang punto si Sushi. Teka, simula pa lang ito. Hindi pa ito tapos. Anong ibig mong sabihin? Ang sagot ko ay 3.141, 5 siyam, 2, 6, 5, 3, 8 siyam, 7 siyam, 3. Imposible ito. Imposible ito. Paano nangyari yon? Hindi ito posible. 15 numero. Buwang 15 numero. Hindi ito totoo. Siguro, nananaginip lang ako. Sabihin mo sa akin kung anong paraan ng pandaraya ang ginamit mo. Kaming mga taga-kanluran, hanggang 7 numero lang ang kayang isaulo. Paano makakapag-isaulo ng 15 numero ang isang oriental? Siyempre, dahil matatalino kaming mga oriental. Tuloy lang ang host, sunod na tanong. Buwisit, sunod na tanong. Magkano ang 1 times 1? Isa. Ikaw. Nakakuha ng 1 punto si Sushi. Nakakuha ulit ng punto si Sushi. Nakakuha ng 1 punto si Sushi. Patuloy na nakakascore si Sushi. Nakakuha ulit ng punto si Sushi. Sushi! Nakakuha ng 1 punto si Sushi. Patuloy na nakakascore. Nakakuha ulit ng punto si Sushi. Si Sushi! Nakascore na naman si Sushi! 1 pang punto. 1 punto. Inaanunsyo ko ang huling resulta ng knockout stage. Nakakuha ng perfect score si Sushi at ang ibang mga koponan ay nakakuha ng 0 points. 81 laban sa 0, si Sushi ang unang lugar sa group stage ay opisyal na nakapasok sa quarterfinals. Paano nangyari yon? Diyos ko, 81 laban sa 0. Nananaginip pa ako? Bihira sa kasaysayan ang labanang ito. Isang biyaya ito para sa akin, si Sushi. At biyaya rin ito para sa aking bayani. Host, may tanong ako. Dahil lahat kami ay nakakuha ng 0 points, paano pipiliin ang 8 pwesto para sa promotion? At ang natitirang 7, paano pipiliin? Pumili na lang. Ito ang unang beses na nakatagpo ako ng ganitong sitwasyon. Lahat, maghintay lamang kayo. Kukontakin ko kaagad ang organizing committee at tingnan kung ano ang sasabihin nila. Hindi na kailangan magabala. Hindi lang tungkol sa talino ang kompetisyong ito, kundi pati sa tapang. Sa tingin ko, pwede nating laktawan ang quarterfinals at diretsong pumasok sa top 4. Ang natitirang 3 pwesto, sinumang may lakas ng loob ay maaaring Sino ka at anong karapatan mo para magsabi sa akin? Ako ba ang tinatanong mo? Black Ghost Card. Ikaw ang henyo. Ano ka? Ikaw ang pinakamataas na antas ng talino ng tao sa mundo. Ikaw ang henyo.
Ikaw ang henyo. Ikaw ang henyo. Kagalang-galang na tagapagpasinaya. Sa tingin mo ba ay maaaring gawin ang pamamaraang nabanggit ko? Bilang pinakamataas na antas ng talino ng tao, siyempre, ang iyong mungkahi ay maaaring gawin. Kung gayon, gawin natin ang sinabi ko. Sa quarterfinals, si Sushi ay nakakuha na ng isang pwesto. Ang natitirang 3 pwesto, sino pa ang gustong sumali? 3 sa 3. 3 sa 3. Anong nangyari kina Waner at sa iba? Bakit hindi sila masaya na diretsong papasok sa semifinals? Dahil pumunta sila rito para makipagkompetensya, hindi para mamatay. Anong kinalaman nito sa kamatayan? Tumutol ako. Malinaw sa mga tuntunin na may 8 malalakas. Tapos ang semifinals. Paano sila diretsong papasok sa semifinals? Tumutol ako. Gusto mo bang sumalungat sa kagustuhan ng... Kailangang sundin ang mga patakaran. Paumanhin, Ghost Messenger. Apat na salita ang patakaran. Kung ayaw mo, pwede kang umalis ngayon. Sige, pipiliin namin umatras na sa laro. Tito, bakit gusto mong umatras? Tumahimik ka. May plano ang tatay. Ibig mo bang sabihin na ang karunungan ng silangan ay mas mababa sa karunungan ng kanluran? Hindi ko sinabi yon. Matagal nang malalim ang karunungan ng silangan. Kilalang kilala yan. Kung ganun, bakit ka atras? Sabi mo alam ng lahat. Ang semifinals ng World King Competition ay laban ng buhay o patay. Kapag pumasok sa semifinals, isang tao lang ang mabubuhay. Ito ay kompetisyon, hindi pagpatay. Mali ka, Master Su. Sinabi mo lang na malalim ang karunungan ng silangan. Kung ganoon, bakit ka mag-aalala na matatalo? Sa madaling salita, nag-aalala ka pa rin na ang talino ng silangan ay matatalo ng karunungan ng kanluran. Kinatawan Su, gusto kong kumpirmahin sa'yo sa huling pagkakataon. Gusto mo ba talagang umatras sa kompetisyon? Master Su, maaari ko bang itanong kung ang pag-atras mo ay dahil sa takot sa karunungan ng kanluran? Para sa mga maliliit na daya sa silangan, may sasabihin ka ba? Ang pagpili mong umatras ng padalos-dalos ay may kinalaman ba sa duwag na lahi ng mga taga-Daksha? Tumahimik kayo. Kalokohan yan. Malalim at malawak ang karunungan ng aking silangan. Kung ganun, bakit ka umatras sa kompetisyon? Pakidiretsuhin ang sagot sa tanong ko. Sino nagsabing atras tayo sa laro? Anong pinagsasabi mo? Tumahimik ka nga, ma. Di mo ba nakikita yon? Konspiradong lahat ito ng mga gago. Kapag umatras tayo sa laro, palalabasin nila ito ng labis. Sa harap ng mga kanluraning kapangyarihan, pipigay nila ang ating silangan ng karunungan at kultura. Pero mamamatay ang tao sa semifinals. Kumpara sa karangalan ng bansa, ang buhay ko ay walang kwenta. Karapat dapat kang maging kampeon ng Dacia Brain King Cup. May tibay ka ng loob. Gayunpaman, ang katigasan ng ulo ay hindi makakapuno sa kakulangan mo sa talino. Ano naman kung magsalita ka ng magsalita dito para patunay ang wala kang utak? Gago, kapag mamamatay ka na, malalaman mo kung sino ang tunay na tangga. Pumasok ang host sa semifinals. Ako ang magre-representa ng karunungan ng kanluran para lumaban. Kasama ako. 3 na tayo ngayon. Sino ang magiging huli? Kailangan ninyong pag-isipang mabuti. Ito ang semifinal ng World Brain King Cup. Kapag pinalampas ninyo ang pagkakataong ito, maghihintay pa kayo ng matagal. Sasali ako. Pare-pareho lang naman tayong may utak. Sinong matatakot? Sige si, ang magiging kinatawan, opisyal na nakapirmi ang listahan ng Final Four sa kompetisyong ito. Mangyaring pumunta muna sa lounge area para sa maikling pahinga. Pagkaraan ng 10 minuto, opisyal tayong papasok sa laban ng buhay o kamatayan. Tito One-Air, pwedeng di na kayo laging nakakunotang no. Huwag kayong mag-alala. Siguradong mananalo ako sa larong ito. Ginong Lin, pwedeng makiusap. Ano yun? Alagaan mo si One-Air para sa akin. Sasali ako sa kompetisyon mamaya. Bakit? Dahil ikaw ang pag-asa ng buong karunungan ng silangan. Pwede akong mamatay ng 1,000 o 10,000 beses. Pero hindi ka pwedeng magkamali. Tito One-Air, mula pa sa simula, parang may tinatago kayong dalawa sa akin. Ano yon? Ang ating kulturang siya ay tumagal ng libu-libong taon. May maningming na sibilisasyon at sarili nating natatanging karunungan ng silangan. Hindi namin gustong magsimula ng away. Gusto lang naming mamuhay ng tahimik. Pero may mga taong ayaw pahintulutan yon. Sino? Mga banyaga at mga barbarong kanluranin. Lagi nila akong binabantayan. Subok na nila ng hindi mabilang na beses na tayo talunin sa pamamagitan ng lakas.
Pero nalaman nila na, sa mundong ito, walang makakatalo sa akin sa lakas. Nang hindi gumana ang pamimilit, lumambot na lang ang kanilang paraan. Sa paglipas ng mga taon, gumamit sila ng iba't ibang paraan at nag-export ng maraming basurang kultura sa atin. Sinusubukan nila akong pahinain sa ganitong paraan upang sirain ang ating integridad bilang bansa. Kahit nakasuklam-suklam ang galaw na ito, pero bukod doon, talagang epektibo ang galaw na ito. Naramdaman ko rin ito. Ang mga kultura at ideyang ipinakilala mula sa kanluran nitong mga nakaraang taon ay parang malalang lason. Halimbawa, ang hippie culture noon at ang kasalukuyang pleasure culture ay parang malalambot na patalim. Para sa akin, hindi ito ganong naiiba sa totoong digmaan. Hindi mali ka. Dahil ito mismo ay isang digmaan. Upang wasakin ang isang bansa, kailangan nating sirain ang kanilang kultura. Ginagamit ng mga kanluranin ang malambot na patalim para pumatay. At ang ating misyon ay ipagtanggol hanggang kamatayan ang ating kuta ng kultura. Para sa paniniwalang ito, handang magbayad ng anumang halaga. Medyo naintindihan ko na siguro. Kung gusto nilang sakupin ang ating kultura, gagawin nila ang lahat ng paraan para patunayang mas superior ang kanilang karunungan. Para mas kapanipaniwala ito. Dati, nasa top 8 tayo, sapat ng kapanipaniwala ang ating karunungan. Pero hindi ko inasahang gagawin nila ito, na ikinulong tayo sa mahirap na sitwasyon. Ang pag-usad ay papunta sa hukay ng apoy. Kung may mangyaring masama, mawawalan ang dasya ng isang walang katulad na henyo. Ang pag-urong ay magdudulot ng bagyo ng opinyon publiko. Gagamitin nila ang mga reporter para ikalat ito, at iligaw ang lahat para pagdudahan ang ating karunungan. Kaya kailangan nating sumali sa kompetisyong ito. Pero hindi ka dapat magsapalaran. Ako ang gagawa nito, Su Ji-yuan. Kung may mangyari man sa akin, alagaan mo si Warner para sa akin. Pakias Sap. Pito, anong ginagawa ninyo? Huwag kayong mag-alala, anuman ang mangyari. Hindi ko hahayaang masaktan si Warner sa anumang paraan. Sa paningin ko, mas mahalaga si Warner kaysa sa buhay ko. Kalokohan. Alam mo ba kung ano ang kahulugan ng iyong pagiral? Para sa karunungan ng silangan, ang buhay mo ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi po, Tito. Mali kayo. Sa paningin ko, si Warner ang pinakamahalaga sa lahat. Kung hindi dahil kay Warner, baka matagal na akong patay. Ano ang sinabi mo? Naksidente ako sa kotse. Ilang taon na ang nakalipas. Nakahiga mag-isa sa kalye. At walang gustong tumulong sa akin. Isa akong delivery guy noon at handa na akong mamatay. Sa pinakamalala kong sandali, may lumitaw at nagligtas sa akin. Naalala ko. Parang may nailigtas akong delivery guy ilang taon na ang nakalipas. Ikaw pala yon. Oo, pero nahihilo ako noon. Kaya hindi ko malino na nakita ang mukha mo. Pero naalala ko, ang taong nagligtas sa akin ay may pulang tattoo ng butterfly sa balikat. Ganun pala. Kaya pala bigla kang huminto noon. Akala ko ayaw mo sa akin. Ano? Uminto? Ano bang pinagsasasabi ninyo? Oo nga pala. Paano mo nalaman na may tattoo sa balikat si Warner? Nung hinubaran ko si Wanwan noon, ay, aray. Wala yon, malapit nang magsimula ang kompetisyon. Maghanda na tayo ng mabilis. Tito, kailangan kong maglaro sa laban na ito. Sinabi ko na yan. Tito, dapat makinig ka sa akin. Ang pamilya Su ay gagawin ang lahat para ipagtanggol ang kultura ng Dacia. Ako si Lin Fei, isa ring mamamayang Dacia, at tungkulin ko ring ipagtanggol ang kultura ng Dacia. Alam ko. Pero ako, sa wakas, ay nagkaroon ng Dacia ng isang henyong walang kapantid tulad mo. Kung may mangyari sa'yo... Tito, dahil sinabi mong ako'y isang walang kapantid na henyo, dapat akong maglaro sa laban na ito. Sa paningin ko, quarterfinals man o semifinals ay hindi sapat para ipakita ang kinang ng aking karunungan sa Dacia. Sa kompetisyong ito, ako ang Pero ang semifinals ay papatay sa mga tao. Ano ngayon? Hindi na nga importante kung matalo ako ng mga bastos na to. Kahit na matalo ako, ipapakita ko rin sa mundo na ako ay isang siya na may dinagpapadig na diwa. Diwa na hindi sumusuko. Kumpara sa karunungan, ang diwa ng isang bansa na hindi sumusuko at ang diwa ng hindi takot sa kamatayan ay mas mahal. Warner, ipinangako ko sa iyo noon na hindi ko hahayaan na matalo ka. Ngayon, mas marami pa akong sasabi. Habang ako, Lin Fei, ay buhay, ang sinumang gustong sumalakay sa kulturang Dacia, kailangan munang tumapak sa aking bangkay. Sige, magpatuloy ka. Tandaan mo, kahit ano ang magiging resulta, ang talunan ay palaging kasama mo. Hindi, Uncle. Mali ang sinabi mo. Ang pagtatanggol sa kulturang Dacia ay hindi lamang gawain ni Sushi at hindi rin ito gawain ng isang tao lamang. May libu-libong tao sa Dacia at ang bawat isa sa kanila ay mandirigma. Hindi kami naglaban ng mag-isa. Maganda ang sinabi. Maganda. May libu-libo ang mga tao ko.
Hindi sila makakapagpabago sa kulturang Dacia Dynasty. Bakit nagpadala ng mensahe sa akin ang Jiang Hao sa ganitong oras? I-block mo lang siya diretso. Ang traidor na to nakakainis pag nakikita ko. One Air, tingnan mo ako muna. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng traidor na to. Ano ang sinabi niya? Parang mali ito. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Jiang Hao, naengkanto siya noon at napasama ang kanyang landas. Sinabi rin niyang napanood niya ang kompetisyon natin sa napanood niya ito ng live. Ipinahayag niya ang kanyang paghanga sa atin. Hindi talama ito ang kanyang paraan. Napanood namin ang iyong performance sa international competition. Ngayon, buo ang gusali na nakatingin sa iyong nakaraan. Kasalanan ko. Hindi ko hinihingi ang iyong kapatawaran. Sana'y ligtas ka lang. At sana'y maganda ang iyong resulta. Sabi ni Kaiji, wala siyang mukhang mag-message sa'yo. At pinasabihan ako na sabihin sa'yo na may utang pa siyang 10 sampal sa'yo. At hilingin sa'yo na makabalik ng ligtas. At bayaran ng 10 sampal na utang niya sa'yo. Mukhang ang kahulugan ng ating pagsali sa international competition na ito ay lampas na sa ranking mismo na magising ang mga pansamantalang na engkanto ng kulturang kanluranin. Nagtagumpay na tayo. Oh, ito ang diwa ng ating Dacia. Maaari tayong mag-away sa isa't isa. Ngunit kapag may dayuhang agresyon, ang Dacia ang pinakamaisang pamilya sa mundo. Pansin, lahat ng contestants. Magsisimula na ang kompetisyon. Lahat ng contestants, pakibalik na sa competition area. Kaya mo yan, manugang. Kaya mo yan, asawa. Kaya mo yan, Dacia. Kaya mo yan, Oriental Wisdom. Kaya mo yan, Oriental Wisdom. Ito. Kapitan! Kapitan, ang kamay mo! Ayokong makita ka ulit. Pasensya na. Ito ang tuntunin ng laro. Isang tao lang ang maaring mabuhay sa 4 na nangungguna. Alin ang mas mabigat? Isang gantang na bulak o isang gantang na bakal? Siyempre, mas mabigat ang bakal. Pareho lang ang bigat. Gago, paanong mas mabigat ang bulak kaysa sa bakal? Hindi mo masagot ang simpleng tanong na ito. Umuwi ka na lang at uminom ng gatas. Umuwi ka na at uminom ng gatas. Bulak man o bakal, pareho silang isang gantang ang bigat. Siyempre, pareho lang ang timbang. Ikaw ang dapat umuwi at sumuso. Isa ka lang manghuhula. Huwag kang magyabang. Tatanungin kita ulit. Ilang timba ng bakal ang nasa bodega? Ang isa ay puno ng tubig. Ang isa ay puno ng gasolina. At ang isa ay puno ng gatas. 3 sila. Nasa semifinals na. Nagbibiro ka ba? Bakit mo pa tinatanong yan? Bobo ka ba? Hindi mo pinaintulutan ng tanong ko na maka-impluwensya sa paghusga mo. Mahirap ka talaga pakisamahan. Tigilan mo ang kalokohan at magtanong ka. May 10 ibon sa puno. Isang ibon ay nabaril at namatay. Ilan ang natira? 10. Mali ka. Bakit? 10 ibon ang nabaril at isa ang namatay. At ang iba ay natakot at umalis. Kaya ang tamang sagot ay wala na ang natira. Loko ka ba? Tinatanong mo lang kung ilang ibon ang natira. Hindi mo sinabi kung ilang ibon ang natira sa puno. Ang ibon na baril ay ibon din. At hindi mo sinabi kung paano namatay ang ibon. Paano kung gumamit ako ng silent shotgun? Oh, paano kung ang ibon ay katulad mong Sushi ay nagrepresenta ng isang punto. Hindi ko inakala na minaliitan ko ang kakayahan mo. Tatanong kita ulit. Ilan ang bituin sa langit? Hindi ba't malinaw na ginagawa mo lang mas mahirap para sa akin? Ilan ang bituin sa langit? Sino ang makakabilang ng mga yon? Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako na makakayanan mo. Mayroong 999,999,999 na bituin. Kalokohan. Paano mo masasabi ng eksakto ang mga numerong yan? Dahil binilang ko. Kalokohan. Napakaraming bituin sa langit. Paano mo mabibilang lahat? Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, bilangin mo sa harap ng lahat. Kung hindi mo mabilang, ibig sabihin... Magandang sagot. Tuso. Panalo ka sa round na ito. Tanong ko ulit, ano ang timbang ng mesa?
Kasing timbang ng ulo mo. Ang ulo ko nasa sariling ulo ko. Hindi ko alam ang timbang niyo. Paano mo malalaman? Talo ka sa round na ito. Sandali, kasing timbang ng mesa ang ulo mo. Putulin lang at timbangin. Nande ka. Sinasabi ko ang totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, putulin at timbangin. Kung putulin mo, mamamatay ako. Bahala ka sa buhay mo. Wala akong kinalaman dyan. Putulin mo at timbangin o talo ka. Sige. Tuturin ko na panalo ka sa round na ito. Magnanakaw ako sa sipan. Hindi na ako dapat matalo ulit. Ako ang nagtatanong sa'yo dati. Ngayon, ikaw ang magtatanong sa akin. Sige, unang tanong ko. Saan ang sentro ng mundo? Nagsasalita ka ng kalokohan at nagluloko. Ang mundo ay napakalaki. Paano mo malalaman kung saan ang sentro? So, ibig sabihin aminado ka sa pagkatalo sa route na ito? Kakatwa. Alam mo ba ang sentro ng mundo ay nasa paanan ko? Nagsasalita ka ng kalokohan. Anong patunay mo? Dahil ang mundo ay bilog. Kahit anong punto sa mundo ay sentro ng mundo. Kahit isang punto sa mundo ay sentro ng daigdig. Gago. Ang galing mo, Manugang. Mahal, halika na. Mahal kita. Kung makaisa ka pa, mamamatay ka na. Kung susuko ka na ngayon, pwede kong isipin na huwag kang pagmukaing tanga. Guro, kumalma ka. May 5 tanong pa. Parehas lang naman sa huli. Wala lang yung 50%. Ako ang mamamatay. Hindi ikaw. Tagapagpasimula, susuko na ako. Gago, sinong nagpaintulot sa'yo na sumuko? Tuloy mo lang yan. Hindi ako nakikipagkumpetensya sa'yo. Nandito ako para tulungan ka. Hindi para maging alipin mo. Ikaw na ang lumaban. Hindi na kita paglilingkuran. Ang lakas ng loob mo. Kahihiyan ito sa aming karunungan ng kanluran. Tumahimik ka. Ang mga taong inupahan mo ay galing din sa aking bansang Siya. Masasabi mong mga bayaran sila. Pero patunay din ito na ang karunungan ng kanluran mo ay isang tambak ng basura. Nagbabayad ka ng tao para makipagkumpetensya. Napakawalang hiya mo, gago. Huwag kang masyadong magalak sa kompetensyang ito. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na karunungan ng kanluran. Paano mo gustong magkumpetensya? Sige, sasabak ako hanggang dulo. Gago, may lakas ka bang makipagkumpetensya sa akin sa pinakasimpleng aritmetika? Basta't hindi masyadong tanga ang tanong. Huwag kang masyadong magalak. Tatanungin kita kung magkano ang 48 na hinati sa 6. Diyos ko! Nandito na ang pinakamalalim na operasyon ng paghahati sa aritmetika. Ay nandito na. Henyong-henyo ka talaga. Hindi ko inasahang ang henyong ito ay nakabisado na ang paghahati-hati. Mukhang magkakagulo. Hindi mo alam, no? Umaasa ka lang sa maliit na katalinuhan ng mga taga-silangan. Magaling lang sa pagdaragdag at pagbabawas. Pagdating sa ganitong malalim na aritmetika, ang mga isip ninyo ay parang mga inahing baboy. Ganito, bibigyan kita ng 10 minuto. Simulan na natin ang pagbilang. Hindi na kailangan. 8 piso. Ang galing! Tama na naman si Linfei. Paano ka nakakapagbilang ng ganong kabilis? Huwag mo akong tanungin ng ganyang katangahan. O makikipagkumpetensya ako sa'yo. Parang iniinsulto mo ang talino ko. Walang sinuman sa mundo ang makakapaghati ng ganyan kabilis. Naghula ka lang siguro. Itatanong ko sa'yo kung magkano ang 72 hinati sa siyam. Ngayon, bibigyan kita ng 10 minuto. 8 piso pa rin ang sagot. Oh. Ikaw? Anong klaseng halimaw ka? Paano ka nakakapagbilang ng ganong kabilis? Hindi ako halimaw. Isang ordinaryong delivery rider lang ako sa bansang Daxia. Mabilis ako hindi dahil matalino ako, kundi dahil bobo ka. Hindi mo ba alam ang multiplication table? 8 piso times siyam ay 72. Ano? Ibig mong sabihin, alam mo ang multiplication table? Mahirap ba yon? Nagmamayabang ka lang. Ang multiplication table ang pinakamataas na paraan ng pag-iisip sa aritmetika. Kahit kami na mga taga-kanluran, hindi kayang kabisaduhin lahat yon. Paano mo isang taga-silangan na isaulo yon? Tinatamad akong magpaliwanag. 2 piso sa 0, tuloy. Sandali. Sabi mo alam mo ang 99 multiplication table. Ano ang kinalaman nito sa kompetisyon? Handa ka bang makipagpustahan sa akin? Hindi ako naniniwalang magiging hegemon ka. Kung maisaulo mo ito, isa-isahin mo ng tama, matatalo ako sa larong ito.
Kung hindi mo maisaulo, ikaw ang matatalo. Pwede bang isang laro lang ang magpapatay? Pwede ba yan, host? Kung parehong sang-ayon ang dalawang panig, ayon ito sa mga patakaran ng kompetisyon. Sige, gawin na natin. Mas mabilis. Dad, bakit hindi ka kinabahan na yon? Mukhang mali ang pagtantya ko sa kakayahan ni Lin Fei. Kahit sabihin niya sa akin ngayon na kayang hilahin ang araw mula sa langit, maniniwala ako sa kanya. Ang ganyang henyo ay asawa ko. Napakaswerte ko. Hindi lang swerte mo. Swerte rin ng buong karunungan ng silangan. Isa times isa ay isa. Dalawang times dalawa ay apat. Isa times tatlo ay tatlo. Apat times apat. Isa times lima ay lima. Anim times anim ay 36. Isa times pito ay pito. Walo times walo ay 64. Siyam times siyam ay 81. Dalawang times dalawa ay apat. Dalawang times tatlo ay anim. Pito times siyam ay 63. Walo times walo ay 64. Walo times siyam ay 72. Siyam times siyam ay 81. Diyos ko! Tama ng lahat. Ang pantas na ito mula sa silangan ay nakakasabay ng 99 multiplication table. Malaking hakbang ito para sa Malaking hakbang ito pasulong para sa karunungan ng sangkatauhan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Walang sinuman sa mundo ang kayang gawin yon. Hindi maaring totoo ito. Sabihin mo sa akin. Panaginip lang ito, di ba? Kahit ano ang isipin mo, ayos lang. Pero sasabihin ko sa'yo, sa totoong buhay man o sa panaginip, kayong mga gagambang may masamang balak sa harap ng dakilang sibilisasyon at karunungan ng silangan. Isang pulutong lang kayo ng mga langgam. Natalo ka, tanga. Natalo ka. Hayaan ninyong ipahayag ko ang aking taimtim na pabati at malalim na paggalang. Sa kompetisyon ito, ipinakita ninyo sa mundo ang dakilang karunungan ng silangan. Para sa resulta na ito, may nais ka bang sabihin? Ang nais kong sabihin ay, ang resulta ng kompetisyong ito ay hindi nangangahulugang nahigitan ng karunungan ng silangan ang karunungan ng kanluran. Dahil ang karunungan ng silangan at karunungan ng kanluran ay pinakamahalagang kayamanan nating lahat. Ang mundong ito ay pag-aari nating lahat. Bawat isa sa atin ay dapat gamitin ang ating karunungan upang itaguyod ang pag-unlad ng sibilisasyon ng mundo, sa halip na gamitin bilang kasangkapan para mag-away-away. Ito ang tunay na kahulugan ng salitang karunungan. Mabuti, mabuti, mabuti. Dakilang karunungan ng silangan at dakilang sibilisasyon ng tao. Ipagbunyi natin ang sibilisasyon at ang kapayapaan at ang pag-unlad ng buong sangkatauhan. Ginong Lin, ano ang bagay na pinakagusto mong gawin ngayon? Ay kumain ng masarap at ang aking kasintahan, kumain ng masarap ng magkasama. Halikan mo ako! 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 Halikan mo ako!